Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1811 hanggang 1820. Pag-alis sa katawan ng aking anak. Si Yang Yiyu at ang kanyang 3,000 demon cultivator, na nakaharap sa napakalaking palasyo, lahat ay may solemn na ekspresyon sa sandaling ito. Siyempre, hindi ang kalakihan ng isang palasyo ang maaaring matakot sa kanila, ngunit ang aura na ibinubuga ng napakalaking palasyong ito ang nagpaparamdam sa lahat ng pressure. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, munting bastard, tila higit pa sa simpleng paghahambing ang iyong kinakaharap. Nakikinig sa mga salita ng problemadong ibong ito, nilabanan ni Yang Yiyu ang pagpupunit ng bibig nito at sinabi, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Ang Diyos at ibong demonyo ay nagsabi na may kaunting pagmamalaki, mula sa paglabas ng demonyo at demonyong enerhiya, may mga makapangyarihang nilalang na nagsasanay sa loob, at ang kapangyarihang hinihigop ay ang bilog, na siyang kapangyarihan ng kaibuturan ng lupa. Yaong mga marunong gumamit ng kapangyarihan ng ubod ng lupa sa pagsasanay ay walang alinlangan na makapangyarihan. Sa ilalim ng daan ng langit, kahit na ang mga nagsasaka ng demonyo ay hindi nang ahas na gawin ito ng madali, dahil ang mga salita ni Laozi sa gitna ng mundo ay ang kapangyarihan upang patatagin ang mundo ng isang mundo. Ang paggawa nito ay katumbas ng pagsira sa lupa, na makakaapekto sa lahat ng nabubuhay sa mundong ito. Ang mga nilalang sa mundo. Ang punto ay mayroong maraming madilim na puwersa sa ilalim ng lupa, na orihinal na madilim sa kalikasan. Kahit alam ng maraming nilalang na ang lupa ay isang uri ng kapangyarihan, wala silang kakayahang sumipsip nito. Kahit na sila ay sumipsip at pinuhin ito ay isang malaking problema. Sa paghusga mula sa aura na ibinubuga ng bulwagan sa harap niya, ang kabilang partido ay hindi lamang hinigup ang core ng lupa, ngunit pinino rin ito para sa kanyang sariling paggamit. Ngayon ay depende sa kung gaano karami ang hinihigop at pinino ng kabilang partido. Tila makakatagpo ka ng isang malakas na kaaway, isang malademonyong nilalang, isang demonyo sa gitna ng mga demonyo, at maaaring may background ito. Kung ito ay isang malaking demonyo mula sa mundo ng demonyo, ito ay talagang mahirap na harapin. Nakinig si Yang Yiyu sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, at walang pagbabago. Maaari niyang ipahiwatig mula sa pangunahing hadlang ng lupa na ang kabilang partido ay hindi simple. Mula sa pagsisiyasat ng Sanxian Island, dapat ay ang demonyong lobo na sinabi ni na Bailong at Baifeng, na nagpawala sa libu-libong demon cultivator sa isang hininga, at siya rin ang pumatay kay Baichi at sa kanyang asawa. Ngayon ay tila ito rin ang demonyong nag-alis sa kanyang anak na si Yang Yuanqing. Ang target ay siya, Yang Yiyu. Bakit hindi ka man lang nag-react? Nang makita ang kalmadong ekspresyon ni Yang Yiyu, ang Diyos at Demon Bird ay hindi maiwasang magtanong. Ayon sa pagkakaintindi nito, matatakot si Yang Yiyu pagkatapos marinig ang kwento nito. Bilang resulta, walang ekspresyon sa mukha si Yang Yiyu. Kahit na demonyo, ano? Kung mahuli mo ang aking anak, dudurugin ko siya, gilangin ang kanyang mga buto at isasabog ang kanyang abo, at sisirain ko ang kanyang espiritu sa langit at sa lupa. Tumingin si Yang Yiyu sa bulwagan sa kanyang harapan, ang kanyang boses ay sobrang kalmado, ngunit ang bawat salita na kanyang sinabi ay napakaseryoso. Nabigo nito ang Diyos at Demon Bird. Pumasok sa hall. Ikinumpas ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at inakay ang kanyang 3,000 tauhan paakyat sa malaking bulwagan. May mga daan-daang metrong hakbang. Nang umakyat sila sa hagdan, lumitaw sila sa harap ng isang malaking entablado, na kung saan ay itinuturing na square-square. Ang pintuan ng bulwagan ay gawa sa kulay abong itim na bato, na mukhang napakabigat. Ito ay 10 metro ang taas at lapad at mahigpit na sarado. Ngunit nang tumingin si Yang Yiyu sa pinto, nagulat siya. Dahil may nakita siyang lobo na totem sa pintuan ng bulwagan. Parehas ang itsura nito sa hula niya. Talagang ang demonyong lobo ang nakatakas mula sa Demon Valley. O kaya'y kinuha ng demonyong kaluluwa na nakatatak sa Demon Valley altar ang isang demonyong lobo. Pagdating nila sa harap ng main hall, mas makapal pa ang mga demonyo at demonyong aura. Alam ni Yang Yiyu na hindi ito magiging ganoon ka-simple. Gayunpaman, hindi siya natakot. Kung tutuusin, halos 200 taon nang pinigilan ang galit sa kanyang puso at malapit nang sumabog. Huminga ng malalim, sinabi ni Yang Yiyu kay Black Fox, pumunta kayong apat at tingnan, buksan ang pinto ng main hall para sa akin. Oo, Master. Kinuha ni Black Fox ang order at naglakad papunta sa main hall kasama ang baliw na leon, Silver Eagle, at pulang ulo na alupihan. Ang apat na Black Fox na demonyo ay ngayon ang pinakamakapangyarihang pag-iral sa larangan maliban sa Master na si Yang Yiyu. Angkop na paakyatin silang apat. Ang apat na demonyong Black Fox ay kumilos sa isang maayos na estilo, na naaayon sa kanilang estilo ng paglilinang ng demonyo.
Pagdating nila sa harap ng main hall, direkta nilang binomba ang main hall. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, agad na nabasag ang pinto ng main hall. Marahas itong binomba. Gayunpaman, kaagad pagkatapos na buksan ang pangunahing bulwagan ng 4 na demonyo ng Black Fox, isang itim na gas ang biglang lumipad palabas ng bulwagan. Mag-ingat ka! Sigaw ni Black Fox, kumikinang ang buong katawan niya. Mabilis ding nag-react ang 3 pang malalaking halimaw at naglunsad ng pag-atake sa itim na hangin. Boom boom boom! Sa marahas na dagandong, lumipad pababa sa hagdanan ang 4 na malalaking halimaw ng Black Fox at damapo sa harap ni Yang Yiyo. Puff! Nagsuka ng dugo ang 4 na malalaking halimaw. Sobrang lakas. Sabi ni Black Fox. Ikanaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay upang tulungan ang 4 na itim na fox na makatayo, at sa sumunod na sandali ay natuon ang kanyang mga mata sa itim na hangin sa harap ng bulwagan na parang kutsilyo. Pagkatapos ay nanginig ang buong katawan ni Yang Yiyo, at nawalan siya ng boses at nagsabi, "Shimmer." Ang itim na hangin sa harap ng bulwagan ay unti-unting nabuo ng isang hugis tao. Noong una ay inakala na ito ay isang demonyong lobo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang kanyang anak na si Yang Yuanqing. Nanginig ang puso ni Yang Yiyo. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para mahanap ang kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan ang resultang ito. Siya. Masasabi sa isang sulyap na ang kanyang anak ay sinapian ng ibang espiritu. Sa paligid ni Yang Yiyo, ang 4 na commander ng demonyo, ang Purple Emperor, Peacock, Rat King, at Green Ox, pati na rin ang mga monghe tulad ni Thunder Tiger, ay nagulat lahat. Kitang-kita nila kung ano ang nangyari kay Yang Yuanqing. Ang anak ng banal na Panginoon ay sinapian ng demonyo, at ito. Kumalat agad ang intensyon ng pagpatay. Tinitigan ni Yang Yiyo ang kanyang anak na si Yang Yuanqing, o sa halip, isang demonyo sa kanyang paningin, ang kanyang dibdib ay kumakabog, at pakiramdam niya ay nahihirapan siyang huminga. Sa oras na ito, naramdaman ng God Demon Bird ang pagbabago sa emosyon ni Yang Yiyo, at sa unang pagkakataon sa kasaysayan, hindi nito sinimulan na punahin si Yang Yiyo. Siyempre, kung may sarkastiko itong sinabi sa oras na ito, kahit ano pa ang dahilan, kukurutin ito hanggang mamatay ni Yang Yiyo. Sa halip, yumuko siya sa balikat ni Yang Yian at sinabing, "Huwag kang mawalan ng pag-asa, munting bastard." Hindi pa ito ang pinakamasama. Mukhang hindi ito ganap na pag-aari, ngunit isang magkakasamang buhay ng dalawang kaluluwa, o hindi na asimilasyon ng demonyo ang kaluluwa ng iyong anak, kung hindi, ang natal card ay matagal nang nasira. Kailan? Narinig ni Yang Yian ang mga salita ng Diyos at Demon Bird, ito ay parang dayami na lumitaw sa nalulunod na tubig, at hinawakan niya ito kaagad. Ngayon lang ay ganap na blanko ang kanyang isip, at pakiramdam niya ay gumuho ang mundo. Ngayon sa mga salita ng Diyos at Demon Bird, sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinoan, at sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang kaluluwa ng kanyang anak na si Yang Yuanqing ay lumitaw sa kanyang kamay. Ha! Sa kabutihang palad, ang natal card ni Yang Yuanqing ay buo, na nangangahulugan na ang sinabi ng Diyos at Demon Bird ay ganap na tama. Inalis ang natal card, nang muling tumingala si Yang Yian, ang kanyang mga mata ay kasing lamig at matalim na parang kutsilyo, at puno ng kabaitan at kahinaan, at nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa. Tumingin siya sa kanyang anak, at tumingin din sa kanya ang kanyang anak, ngunit sa sandaling ito ay kakaiba ang mga mata ng kanyang anak, na may walang katulad na paglalaro. Alam ni Yang Yian na ang kabilang partido ay isang demonyo. Umalis ka sa katawan ng anak ko, at patatawarin kita sa ginawa mo. Sa sandaling ito, ang boses ni Yang Yiyo ay namamaos at mababa, at may kahit isang pahiwatig ng pagmamakaawa dito. Naisip pa niyang maibabalik ng kabilang partido ang kanyang anak. Kung ang kabilang partido ay talagang ang halimaw na pumatay sa kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Qi at sa kanyang asawa, maaari siyang sumalungat sa kanyang kalooban ng minsonen at hindi maghiganti. Sa sandaling ito, hindi siya ang master ng Yunmen Fairyland, hindi isang cultivator na naabot ang mahusay na pagiging perpekto ng Ascension Realm, ni isang master na may masamang reputasyon. Siya ay isang ama lamang. Isang ama na kayang gawin ang lahat para sa kanyang anak at handang gawin ang lahat. Gayunpaman, pinatunayan ng mga katotohanan na siya ay nangangarap ng gising. Mapaglarong tumawa ang kanyang anak at sinabing may galit pa, hahaha. Akala ko magiging dakilang bayani ka na nagpabaligtad sa Little Demon World, Sanxian Island, at sa mundo ng cultivation. Hindi ko inaasahan na may kahinaan ka, hehe. Paano ito? Naiinis ka ba na sinapian ko ang anak mo? Huwag kang mag-alala, nasa akin pa rin ang kaluluwa ng iyong anak at hindi ito dali-daliin. Hahayaan kitang masaksihan ng iyong sariling mga mata na ang kaluluwa ng iyong anak ay napunit, hahaha, ako. Orihinal na gustong hintayin akong lumabas ng retreat para mahanap ka ng personal,
ngunit hindi ko inaasahan na napakahusay mo na natagpuan mo ang lugar na ito sa loob ng 200 taon. Buti naman. Ngayong narito ka, naiintindihan mo ang mga sama ng loob. Oh, by the way, speaking of grudges, I have a clear distinction between grudges and grudges. Gusto kong linawin sa iyo. Ang sama ng loob sa pagitan mo at sa akin, ang Wujian Valley sa mundo ng cultivation, ang demonyong kaluluwa na iyong pinakawalan sa pamamagitan ng pagsira sa demonyo sa preseng altar ay. Kapatid ko, ang tunay na demonyo sa mundo ng demonyo. Sa puntong ito, dapat mong malaman kung bakit ko binihag ang iyong anak. Siyempre, may dahilan para piliin ang isa sa iyong mga anak. Una sa lahat, nakatakas lang ako mula sa Demon Valley ng San Sian Island hindi pa katagal, at ang aking kaluluwa ng demonyo ay hindi matatag. Ayokong awayin ka ng ulo, kaya lang mahuli ko ang anak mo, at nagkataong naglalakbay ang anak mo. Pangalawa, pambihira ang anak mo. Nasa kanya ang banal na buto ng demonyo na kinaiinggitan ng lahat sa mundo ng demonyo natin, kaya inalis ko ang iyong anak. Akala ko noong una ay lalabas ako para hanapin ka pagkatapos mong ganap na may sama ang katawan ng iyong anak, ngunit hindi ko inaasahan na mahahanap mo siya ng ganoon kabilis at maabala ang aking pagsasanay, kaya nagalit ako ng husto. Grabe ang kahihinatnan, haha, ang walang katulad na halakhak ang umalingaw sa espasyo ng 30,000 milya sa ilalim ng lupa. Namula ang mga mata niyang Yiyo nang marinig niya ito, at hindi na niya napigilan ang kanyang dagandong, pumunta ka, pigilan siya. Kabanata 18:12, Labanan sa mga demonyo. Sa utos, sumugod ang 3,000 Ascension Realm subordinate. Naisip niyang Yiyo na anuman ang mangyari, hanggat kaya niyang sugpuin ang demonyo, gagawa siya ng paraan upang mailigtas ang kaluluwa ng kanyang anak. Gayunpaman, nakaharap kay Yang Yiyo at sa kanyang 3,000 Ascension Realm subordinate, ang kanyang anak o demonyong kaharap ay hindi nagpakita ng anumang takot, bagkus ay nagpakita ng isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Nagmamadaling pumunta si Yang Yiyo sa harapan, ngunit narinig niyang nakangiti ang kabilang partido. Bueno, subukan muna natin ang bigat ng iyong mga demonyong nagtatanim ng Yunmen. Lahat sila ay nasa antas ng makalangit na mga demonyo. Siguradong napakasarap nila, hehe. Nang marinig ito ng kabilang partido, bumilis ang tibok ng puso ni Yang Yiyo nang walang dahilan. Sa oras na ito, sumugod na siya sa harap ng kabilang partido, at walang oras upang isipin ito. Direkta niyang isinaaktibo ang kataas-taasang mahiwagang kapangyarihan. Vajra Supreme. Kung tutuusin, inokupa ng kabilang partido ang katawan ng kanyang anak, at talagang hindi nang ahas si Yang Yiyo na patayin siya. Diretsyong niyakap niya ito. Pagkatapos ay nakita niya ang kabilang partido ng umisi, at isang itim na gas o malakas na enerhiya ng demonyo ang lumitaw sa kanyang kamay, na nagtipon sa isang kakaibang sandatang mahika, na mukhang isang sibat ngunit bahagyang naiiba. Ang talim ng sibat ay may hilera ng maliliit na kalansay, eksaktong 7. Ito, biglang sinaksak sa palad ni Yang Yiyo. Kasabay nito, sumunod si Zi Huang at ang iba pa. Ang mga demonyo ay nasa langit. Narinig kong binuka ng kabilang partido ang kanyang bibig at nagbuhos. Sa susunod na sandali, ang itim na gas sa kanyang katawan ay umaakyat. Boom! Ungol, dagandong, dagandong. Sa isang iglap, libu-libong dagandong ang lumabas. Ang napakalaking demonyong enerhiya ay lumabas sa katawan ng kanyang anak, at sa lumiligid na enerhiya ng demonyo, maraming pangil at kuko ang lumitaw, ilang tao at ilang hayop. Parang 1,000,000 tropa ang naglalakad palabas ng dilim. Sobrang nakakatakot. Sa isang iglap, napunta ito kay Zi Huang at sa iba pang 3,000 Ascension Realms. Inakala ni Yang Yiyo na siya ang may kalamangan sa mga numero, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay may ganoong pakulo. Ngayon natakot din siya. Hindi ko inaasahan na ang pangalawang ulo ng demonyo ay may mababang pamamaraan. At mula sa demonyong aura na nagmumula dito, hindi mababa ang aura ng mga nilalang na lumabas sa demonyong aura ng kabilang partido. Sa sandaling ito, nakikipaglaban din sina Yang Yiyo at King Kong Supreme gamit ang kakaibang magic weapon ng kabilang partido. Boom! Sa mahinang tunog, naramdaman na lamang ni Yang Yiyo ang isang malaking puwersa na tumama sa kanyang kamay. Naramdaman lang niya na ang puwersa ay hindi mas mahina kaysa sa kapangyarihan ng mahiwagang kapangyarihan ng kanyang King Kong Supreme, at dala rin ito ang Yin Sha Aura, na direktang pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng palad ng kanyang kamay. Si Yang Yiyo ay umatras sa boom, at ang pag-ataking ito ay itinuturing na isang pagsubok. Nalaman niyang ang lakas ng kalaban ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Ang demonyong ito, mula umpisa hanggang wakas, ay mahinahong kumilos, na parabang hindi niya ito sineseryoso. Sa paghaharap, dehado talaga siya. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang, at marami siyang paraan upang sugpuin ang demonyong ito. Pagkatapos umatras, pinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin sa kabilang partido.
Nanginginig ang kanyang kaliwang kamay na katatapos lang umatake at isang mapanglo na puwersa ang sumugod sa kanyang katawan. Ito ay ang pinagsamang kapangyarihan ng demonyong enerhiya at demonyong enerhiya, nakakaiba. Nang i-activate niya ang Chen Kun Creation Power, mahirap itong pinuhin sandali. Ang nangingibabaw at feminine demonic energy ay sumugod sa kanyang katawan, na ikinasimangot niya. Hindi man ito makakaapekto sa kanya pansamantala, tiyak na maaapektuhan ito sa paglipas ng panahon. Sa isang malamig na singhot, gumalaw ang puso ni Yang Yiyu at na-activate niya ang dalawang pangunahing bituin sa buhay, sina Tai Yin at Tai Yang. Dong! Om! Lumitaw ang likas na mahiwagang kapangyarihan ng dalawang bituin sa buhay. Ang mga gintong rune ng Donghuang Bell ay lumilipad, at ang gate ng Nether City ay sobrang dilim at nakabitin sa kanyang likuran. Pagkatapos niyang i-activate ang Tai Yin Life Star, ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay agad na hinigup ng gate ng Nether City. Hoy, may skills naman yung bata hehe, gusto kita ng ganito. Kung mahina ka masyado, boring, tingnan ko yung skills mo sa susunod, wag mo akong pababayaan. Alam ni Yang Yiyu na ang demonyo ang nagsasalita, ngunit sinakop nito ang katawan ng kanyang anak, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. Demonyo, ngayon ay ipapaalam ko sa iyo ang salitang panghihinayang. Kinagat ni Yang Yiyu ang kanyang dila, namumula ang kanyang mga mata, at muling tumaas ang momentum ng kanyang buong katawan. Sa kabilang panig, 10,000 mga demonyong nilalang ang lumabas mula sa napakapangit na enerhiya ng demonyo, at hinarap si Zihuang at iba pang 3,000 umakyat na kaharian. Sa ilalim ng madilim na kapaligiran, talagang nilalabanan nila si Zihuang at iba pang malalaking demonyo at magsasaka. Gayunpaman, ang 4 na Black Fox na demonyo ay wala na sa kanila. Pagkatapos ng lahat, silang 4 ang pinakamalakas na Demon Cultivator na lumabas sa Sanxian Island. Sila. Hindi nagtagal ay dumating kay Yang Yiyu. Tumulong kayong 4 kay Zihuang at sa iba pa. Inutusan ni Yang Yiyu ang 4 na demonyong Black Fox. Bagamat makapangyarihan din si Zihuang at ang iba pa, naisip ni Yang Yiyu na ang demonyong ito ngayon ay pambihira. Natatakot siya na si Zihuang at ang kanyang mga tauhan ay magdusa ng pagkatalo. Bukod dito, pagkatapos na pumasok ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan, naranasan ni Yang Yiyu na hindi ito malulutas sa maikling panahon. Mas mabuting mag-ingat. Ang mga dakilang demonyo at cultivator tulad ni Zihuang ay ang pinakamalaking pundasyon ng kanyang Yunmen, at hindi masaya si Yang Yiyu na mawala ang alinman sa kanila. Oo. Kinuha ng 4 na demonyong Black Fox ang order at umalis. Ngunit sa oras na ito, sina Niu Duzi, Dao Er, Yunlei Beast, at Xiao Fengwang ay dumating sa panig ni Yang Yiyu. Siyempre, naroon din ang God Demon Bird. Nadulas ang bagay na ito mula sa balikat ni Yang Yiyu sa panahon ng labanan, ngunit ngayon ay damapo ito sa malaking ulo ng Yunlei Beast. Guro, nandito na tayo, sabi ni Niu Duzi. Mag-ingat ka sa pagtulong, tutulungan kita. Nagsalita si Yang Yiyu nang hindi lumilingon. Oo. Sina Niu Duzi at Yunlei Beast ay nasa kaliwa at kanang bahagi ni Yang Yiyu, bawat isa sa kanila ay kumikinang na may halos, nakatitig sa kaharap na demonyo. Ang lakas ng demonyo ay tumataas. Gayunpaman, nagpadala pa rin si Yang Yiyu ng isang boses, mag-ingat sa pag-atake mo, huwag saktan ang aking katawan, at gumamit ng positibong presyon upang i-seal ito. Kailangan niyang ipaliwanag na ang katawan ng kanyang anak ay inookupahan ng demonyo, ngunit hindi niya magawang sirain ang kanyang katawan nang umatake siya. Haha, lahat sila ay Divine Beast. Mukhang may treat ako ngayon. Sabi ng kabilang partido na may mapaglarong tono. Galit na galit si Yang Yiyu. Sa susunod na sandali, isang pilak na ilaw ang kumislap sa kanyang kamay. Hindi na siya nakapagpigil. Black Lotus, kailangan ko ng tulong. Pagbuo ng Black Lotus Sword Seal. Sumabog si Yang Yiyu, hiniram ang kapangyarihan ng itim na lotus, at naglabas ng espada. Ang lakas ng espada ay paalang, at libu-libong anino ng espada ang napunta sa demonyo. Umuungol. Shi. Tumili. Umuungol. Sina Niu Duzi, Xiao Fengwang, Yunlei Beast, at Dao Er ay sabay ding umatake. Biglang nagbago ang mukha ng demonyong laging kalmado at walang pakialam. Isang bakas ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata, ngunit nalaman niyang nagbago ang hininga ni Yang Yiyu. Siya. Talagang naglabas ng espada na may hininga ng primitive na mundo. Bilang isang demonyo ng henerasyon, alam niya kung ano ang ibig sabihin ng hininga ng primitive na mundo. Siya ay hindi nang ahas na maging pabaya, at bigla na lang iniwas ang kakaibang bungo na mahabang baril sa kanyang kamay. 3 demonyo at 4 na demonyo, patayin. Nang matapos magsalita ang lider ng demonyo, nakita ni Yang Yiyu ang demonyong enerhiya sa sibat ng bungo sa kanyang kamay, at pagkatapos ay 7 bungo ang kumislap. Sa sumunod na sandali, ito ay naging 4 na napakalaking demonyong hayop at 3 hugis tao na nilalang na may taas na 9 na talampakan.
Ang mga mukha ng bawat isa sa kanila ay hindi malinaw na nakikita, ngunit sila ay may napakapangit na demonyo at malademonyo na enerhiya. Ungol, dagandong, dagandong. Nakakabingi ang mga dagandong. Boom, boom, boom. Ang paghaharap ay sa kidlat. Nanginginig ang buong mundo sa ilalim ng lupa. Lumabas si Yang Yiyu dala ang Black Lotus Sword Formation at pumunta sa mga demonyo, ngunit hinarang ng kabilang partido. Ngunit sa tulong ni Neo Duzi at ng iba pa, pagkatapos ng pag-ataking ito, muling naghiwalay ang dalawang panig. Tuluyang lumubog ang mukha ng demonyo, at hindi na siya kalmado noon. Tinitigan niya si Yang Yiyu at marahas na sinabi, lumalabas na may makapangyarihang pag-iral sa iyong katawan. Hindi katakatakang maaari mong pukawin ang Little Demon World at Sanxian Island na baligtarin ang mundo. Mukhang minamaliit kita. Hindi pa huli ang lahat para umalis ang demonyo sa katawan ng anak ko ngayon. Sabi ni Yang Yiyu sa malalim na boses. Hahaha. Tumawa ng malakas ang demonyo sa narinig. Pagkatapos niyang ibaba ang kanyang boses, sinabi niya pa rin ng masama, totoo na ang makapangyarihang pag-iral sa iyong katawan ay nakakatakot sa akin, ngunit sa tingin mo ay maaari akong sumuko, kung gayon ikaw ay masyadong walang muwang. Hehe, huwag mong kakalimutan, nasa palad ko ang katawan at kaluluwa ng anak mo. Hanggat gusto ko, maaari kong palayasin ang kaluluwa ng iyong anak anumang oras. Ngayon, hayaan mong umatras ang mga halimaw sa paligid mo, at hayaan mong tumigil ang iyong mga demonyong magsasaka. Huwag kang lumaban, kung maglakas loob kang lumaban, may ipapakita ako sa iyo ngayon, hahaha. Pagkatapos magsalita ng demonyo, biglang namula ang kanyang mukha, tila sobrang sakit. Pagkatapos ay sinabi niya, Ama, huwag kang mag-alala tungkol sa aking anak. Patayin ang demonyong ito. Ang aking anak na lalaki ay hindi mabubuhay ng ganito. Ang kamatayan ay isang kaginhawahan. Patayin. Humph. Muling nagbago ang kanyang mukha, at bumalik sa dati niyang masamang tingin, paano? Gusto mo bang tumaya at hayaang lumipad ang kaluluwa ng iyong anak, hahaha? Naikuyong ni Yang Yiyu ang kanyang mga kamay. Natural na alam niyang sadyang pinakawalan ng demonyo ang kaluluwa ng kanyang anak saglit para guluhin siya. Narinig niya ang sinabi ng kanyang anak na si Yang Yuanqing, at alam niya sa kanyang puso na ang kaluluwa ng kanyang anak ay kontrolado ng demonyo sa sandaling ito, at ito ay isang napakasakit na kalagayan. Hiniling sa kanya ng kanyang anak na iwanan ito at patayin ang demonyo. Pero kaya niya. Isa siyang ama, kaya ba niyang panuurin ang pagkamatay ng kanyang anak? Dalawang linya ng luha ang bumagsak. Ang mga lalaki ay hindi madaling lumuha, ngunit hindi sila malungkot. Dumudugo ang puso ni Yang Yiyu. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at sinabing, tumigil na ang lahat. Kabanata 18:13, ang espiritu ay nagbabagong kilin. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyu, kailangang huminto ang 3,000 demonyo. At agad ding naglaho ang mga nilalang na binago ng mga demonyo. Patuloy na sinabi ng demonyo, pabayaan mo ang iyong mga tauhan. Ang kanyang tono ay walang pakialam, ngunit puno ng pagdududa. Matapos marinig ito, sumimangot si Yang Yiyu, ngunit walang magawa siyang nagsabi, bumalik kayong lahat sa lupa. Banal na Panginoon. Banal na Panginoon. Ang mga tauhan ni Yang Yiyu ay nabalisa nang marinig nila ito. Paano hiniling ng demonyong ito na bumalik silang lahat at magpakita? Hehe, bata, wala akong pasensya. Nagsalita ang demonyo na may katuwaan. Makinig sa utos at umalis. Muling nagsalita si Yang Yiyu. Ang kaluluwa ng kanyang anak na si Yang Yuanqing ay nasa kamay ng demonyo. Sa oras na ito, kahit na alam ni Yang Yiyu kung ano ang gagawin ng demonyo, wala siyang paraan para gawin ito at magagawa lamang niya ito. Hindi siya nang ahas at hindi niya kayang isugal ang buhay ng kanyang anak. Si Zihuang at ang iba ay maaari lamang sumunod sa mga utos sa pagkakataong ito. Tara na. Si Peacock ang huling umalis. Siya ay hindi lamang isa sa 4 na demonyong commander ng Yunmen Fairyland, kundi pati na rin ang babae ni Yang Yiyu. Bago siya umalis, pinandilatan niya ang demonyo at sinabing, kung ang aking asawa ay nasa problema, ako, si Peacock, ay sumusumpa na ako ay kukuha ng isang piraso ng laman mula sa iyo, isang demonyo, kahit na ang aking kaluluwa ay napunit. Hahaha. Tumawa ng malakas ang demonyo, pinapanood ang malalaking demonyo at mga magsasaka sa ilalim ni Yang Yiyu. Ang mga halimaw at iba pang mga hayop na umalis, walang nanatili, kahit ang Diyos at mga demonyong ibon na walang kapangyarihang lumaban ay umalis. Si Yang Yiyu lang ang naiwan sa field. Boy, feeling mo ba may chance ka pang manalo ngayon? Dati, kailangan kong hatiin ang lakas ko para harapin ang malaking grupo ng mga nasasakupan mo. Ngayon, kahit may makapangyarihang kaluluwa sa katawan mo para tumulong, hindi ako natatakot. Siyempre, ayokong makipag-away sa iyo ngayon. Kung gusto mong manood ng palabas, bakit hindi ka lumuhod? Sabi ng demonyo na may pabirong boses. Ito ay malinaw na ipahiya si Yang Yiyu. Naikuyong ni Yang Yiyu ang kanyang mga kamay. Alam niyang sinasadya ng demonyong ito.
Simula ngayon, gusto na lang niya itong ipahiya. Pero wala siyang choice. Upang mailigtas ang kanyang anak, kinailangan niyang tiisin ang kahihiyang ito. Kung gusto mong iligtas ang anak mo, lumuhad ka para sa akin, hahaha. Naglakad ang demonyo kay Yang Yiyu ng may pagmamalaki, hakbang-hakbang. Kinain na niya ng gusto si Yang Yiyu kaya hindi siya nang ahas na lumaban. Mula sa naunang pag-unawa at ang katotohanang pinabayaan na lamang niya ang 3,000 umaakyat na mga demon cultivator at cultivator na umalis, makikita na pinahahalagahan ni Yang Yiyu ang kanyang anak, kaya ang pinakamalaking kahinaan ni Yang Yiyu ay pinagkadalubhasaan ng demonyo, at sa oras na ito ay lumapit siya kay Yang Yiyu ng walang prinsipyo. Lumuhod, sabi ng demonyo sa malalim na boses. Ang buong katawan ni Yang Yiyu ay nasa isang sandali, nakatitig sa demonyo na may mukha na puno ng kakaiba at mapaglaro, at sa wakas ay dahan-daang yumuko ang isang paa. Hahaha, nakita ng demonyo si Yang Yiyu na dahan-daang lumuhod at tumawa ng malakas, na tila kinakain niya si Yang Yiyu hanggang sa mamatay. Sa field, kinuyam ni Yang Yiyu ang kanyang mga kamao, ang kanyang 10 daliri ay tumusok sa laman, at ibinaba niya ang kanyang ulo at dahan-daang lumuhod sa demonyong nasa harapan niya. Minsang sinabi sa kanya ng matanda na may ginto sa ilalim ng mga tuhod ng isang lalaki, at hindi siya dapat madaling lumuhod, at dapat siyang lumuhod lamang sa kanyang mga magulang. Ngayon ay hiniling siya ng isang demonyo na lumuhod. Kaya niyang lumuhod para sa kanyang anak. Pero, nasa puso niya ang anak niya, at lalo siyang ipinagmamalaki. Si Yang Yiyu, na may mapupulang mga mata at nakapatay na layunin, bahagyang yumuko ang isang paa, at ang demonyong nasa harapan niya ay tumawa ng malakas. Si Yang Yiyu ay bumigkas ng isang salita, fixed. Hindi niya kailanman ginamit ang batas ng Taoismo, para lamang sa isang angkop na pagkakataon. Hindi rin niya ginamit ang pinagmumula ng tubig sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng kilin na ibinigay ng kaluluwa ng kilin noong siya ay pumunta sa God Cemetery sa pangalawang pagkakataon ay isa ring trump card, na hindi ginamit. Ito rin ay para sa angkop na pagkakataong ito. At ngayon alam niya na ito na ang pinakaangkop na oras. Tawa ng tawa ang demonyong nasa harapan niya sa pag-aakalang sigurado na talaga siya. At dahan-dahan siyang lumuhod, hinayaan ang demonyo na magpahinga sa kanyang pagbabantay at pag-atake sa sandaling ito. Para lang sa away. Ang pinagpustahan niya ay ang oras at kaya niyang supilan ang demonyo sa sandaling ito. Dahil naniniwala si Yang Yiyu na kahit nakontrolin ng demonyong ito ang Yuan Shen ng kanyang anak na si Yang Yuanqing, kakailanganin ng oras para sirain ang Yuan Shen. Ang immobilization technique na naintindihan niya mula sa Daoist Law, ang kapangyarihan ng pinagmumula ng tubig sa kanyang katawan, at ang kapangyarihan ng unicorn, ang tatlong ito ay ang kanyang hindi inaasahang trump card. Ang immobilization technique ay nag-i-immobilize sa demonyo, ang kapangyarihan ng pinagmumula ng tubig ay nagpapalamig sa katawan ng demonyo, at ang kapangyarihan ng unicorn na kaluluwa ay umaatake sa kaluluwa ng demonyo. Sabay-sabay na inilunsad ang tatlo. Isa lang itong sugal. Sa katunayan, hindi alam ni Yang Yiyu kung gagana ito. Pero wala siyang choice. Lumuhod talaga siya sa isang demonyo, hindi malambot ang mga buto ni Yang Yiyu. At alam niyang kahit para sa anak ko, kung talagang lumuhod siya para magmakaawa sa demonyong ito, hindi siya pababayaan ng kabilang partido, palayain ang anak niya. Ang pagluhod upang humingi ng awa ay magdudulot lamang ng higit na kahihiyan, at hindi nito mababago ang kahihinatnan sa huli. Kapag napahiya na siya ng demonyo, ito na ang kanyang kamatayan. Kaya sa simula, hindi naisip ni Yang Yiyu na lumuhod sa demonyo. Ang sandaling ito ay paralysis lamang. Ito ay para lamang ipaglaban ang pagkakataong gumawa ng hakbang. Siyempre, wala siyang ideya kung kaya niyang sugpuin ang demonyong ito sa pagkakataong ito. Bagamat hindi siya malinaw sa mundo ng demonyo, alam din niyang hindi ordinaryong tao ang demonyong nasa harapan niya. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa kaluluwa ng demonyo na magkasamang pinatay niya at ng matanda sa altar ng Wujian Valley. Sinabi rin ng demonyong ito na ang kaluluwa ng demonyo sa Wujian Valley ay kanyang kapatid, at narito siya para sa paghihiganti. Ito ay sanhi at bunga, inamin niya ito. Pero hindi ibig sabihin na sumusuko na siya. Hindi sapat ang isang demonyo para sumuko siya. Bagamat wala na rito ang matanda, talagang binibilang ni Yang Yiyu na libu-libong taon na siyang nagsasaka. Maaari siyang dumating sa puntong ito, na hindi mapaghihiwalay sa kanyang sariling pagsisikap. Paano nga ba siya luluhod sa harap ng demonyo? Kahit na ano, ito ay isang laban para sa buhay. Kung sino ang huling tumawa ay siyang panalo. Ang salitang, ding, ay lumabas, at ang tawa ng mabangis na tumatawa na demonyo ay biglang tumigil. Natuwa si Yang Yiyu, at walang tigil, hinimok niya ang kapangyarihan ng pinagmula ng tubig na dumiretso sa demonyo, at pagkatapos ay hinimok ang soul power ng unicorn na dumiretso sa mga kilay ng demonyo. Siya ay nagsagawa ng isang serye ng mga aksyon sa kanyang isip ng hindi mabilang na beses, at pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsimula ang counterattack.
Sa sumunod na sandali ay hindi gumalaw ang demonyo. Sumigaw si Yang Yiyo sa kanyang puso, Black Lotus, tulungan mo ako. Matapos malaglag ang mga salita, ang kaluluwa ni Yang Yiyo ay umalis sa kanyang katawan, tumalsik, at pumasok sa mga kilay ng demonyo. Alam niyang ang pinakamakapangyarihang bagay sa demonyo ay hindi ang kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay kinuha ng kanyang anak, at ang pinakamalaking pag-asa ng demonyo ay ang kaluluwa ng demonyo. At ang kaluluwa ng kanyang anak ay dapat na nasa dagat ng kamalayan, na nakulong sa isang lugar ng demonyo. Naisip ni Yang Yiyo na maaari niyang pasukin ang dagat ng kamalayan ng kanyang anak at ikalat ang kaluluwa ng demonyo, o hindi bababa sa itaboy ang kaluluwa ng demonyo sa dagat ng kamalayan ng kanyang anak, upang mailigtas niya ang kanyang anak. Kaya sa pagkakataong ito ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, at siya ay desperado. Dahil sa sandaling ito, ang dagat ng kamalayan ng anak ay pinangungunahan ng kaluluwa ng demonyo. Kapag siya ay pumasok, ito ay katumbas ng pagpasok sa tahanan ng demonyo, na lubhang mapanganib. Gayunpaman, hindi nakahanda si Yang Yiyo. Una niyang ginamit ang body fixing technique at ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig para ayusin ang katawan ng kanyang anak, o ang katawan ng demonyo. Pangalawa, ginagamit niya ang kapangyarihan ng kaluluwa ng unicorn upang buksan ang daan, at pagkatapos ay hayaan ang itim na lotus na pagpalain ang kanyang kaluluwa upang madagdagan ang kapangyarihan ng kaluluwa, upang makapasok siya sa dagat ng kamalayan ng kanyang anak. Maaari itong ituring bilang isang kumpletong paghahanda. Ngunit ang lahat ay nagbabago, at ang buhay at kamatayan ay hindi mahuhulaan. Gayunpaman, ito ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang anak, at wala siyang pagpipilian. Kahit mamatay siya, kailangan niyang lumaban. Boom! Sa susunod na sandali, ang kaluluwa ni Yang Yiyo ay umalis sa kanyang katawan at pumasok kasama ang mga kilay ng kanyang anak, na lumitaw sa dagat ng kamalayan. Sa sandaling ito, ang lilang liwanag sa kaluluwa ng unicorn ay nagliliyab, at ito ay nasa isang pagkapatas sa isang halimaw na ulo ng lobo. Alam ni Yang Yiyo na ito ang totoong mukha ng kaluluwa ng demonyo. Pagpasok pa lang niya, naramdaman niya ang malademonyo at malademonyong enerhiya, na naging dahilan para medyo hindi matatag ang kanyang kaluluwa. Walang oras para mag-isip, diretso siyang sumulong, at ang kanyang isip ang nagtulak sa kaluluwa ng kilin, lumiwanag ang lilang liwanag, tumalon siya at sumanib sa kapangyarihan ng kaluluwa ng kilin. Sa susunod na sandali ay naging kilin siya. Ang Yuan Shen ay maaaring magbago sa lahat ng bagay, sumanib sa kapangyarihan ng kaluluwa ng kilin, at maging isang anyo ng kilin, na isang bagay din na hindi inaasahan ni Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos magbanggaan at magsanib ang kanyang Yuan Shen at ang kapangyarihan ng kaluluwa ng kilin, maaari siyang maging kilin state. Pakiramdam niya ay isa na siyang malaking kilin. Siya ay kapantay ng Yuan Shen ng demonyo. Si Yang Yiyan ay sumugod ng may dagandong, at sinalakay ni Yuan Shen si Yuan Shen sa pinaka-primitive na pakikipaglaban at pagkagat. Bata, hinahanap mo si kamatayan. Bagamat nagmumura ang demonyong si Yuan Shen, bihira siyang mataranta. Ang Yuan Shen ni Yang Yiyan sa estado ng kilin ay halos desperadong lumaban. Siya ay sinunggaban ng demonyong si Yuan Shen at tinamaan, na nagpanginig sa kanyang Yuan Shen, ngunit siya ay mabangis din, at nakita ang pagkakataon na kumagat ng isang malaking piraso ng karne ng demonyo, hindi, isang malaking piraso ng Yuan Shen. Sigaw ng demonyo. Ang labanan ng kaluluwa sa kaluluwa ay nagsimula ng mabangis. Nanginginig ang dagat ng kamalayan. Ang desperadong pakikipaglaban ni Yang Yiyo ay naging dahilan ng pag-urong ng kaluluwa ng demonyo ng hakbang-hakbang. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay ganap na baliw. Wala siyang pakialam sa kahit na ano at gusto lang niyang durugan ang kaluluwa ng demonyo. Siyempre, siya mismo ay natatakpan din ng mga galos, ngunit wala siyang pakialam. Kabanata 1814 ang kritikal na sandali ng pagsira sa sarili. Tumigil ka, dambata. Ang demonyo ay nagsalita sa takot, puno ng kawalan ng kakayahan. Marahil ay hindi niya inaasahan na si Yang Yiyo ay magkakaroon ng kakayahang lumaban. Sa oras na ito, hiniling ni Yang Yiyo na ang kaluluwa ng demonyo ay lumipad, kaya paano siya titigil? Matapos ang kanyang kaluluwa ay naging isang kabayong may sungay, siya ay lubhang mabangis. Sa tulong ng kapangyarihan ng itim na lotus, ang nakatutuwang pag-atake ay naging dahilan upang hindi mapigilan ng demonyo. Lalo na, mas naging mabangis ang pag-atake ni Yang Yiyo. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, nasugatan ang kaluluwa ng demonyo. Sa kasong ito, hindi na mabubuhay ang iyong anak, walang silbi ang tawag ng demonyong huminto, kaya bigla niyang sinabi ito. Hindi napigilan ni Yiyo ang sama ng loob ng marinig iyon. Tiyak na, sa susunod na sandali, isang liwanag ang kumislap sa kabilang panig ng dagat ng kamalayan, na sinamahan ng isang kahabag-habag na sigaw. Nagsimulang manginig si Yang Yiyo. Ang tunog na ito ay ang sigaw ng kanyang anak.
Nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan, nakita niya na sa isang malaking kulay dugo na globo, ito ay ang kaluluwa ng kanyang bunsong anak na siyang Yuanqing na nakulong sa loob. Parang nanginginig ang buong katawan niya at sumisigaw. Sa sandaling ito, umungal si Yang Yiyu at biglang sumugod sa kaluluwa ng kanyang anak. Hahaha, dambata, mas mabuting huwag ka nang gumalaw, kung hindi, maaari kong mawala ang kaluluwa ng iyong anak sa isang sandali. Sa oras na ito, ang demonyo ay nanginginig din sa lahat, tumatawa ng masama. Malubhang nasugatan din siya ni Yang Yiyu, ngunit ginamit niya ang kaluluwa ni Yang Yuanqing bilang trump card para harapin si Yang Yiyu. At sa sandaling ito, talagang nahawakan niya ang gate ng buhay ni Yang Yiyu. Si Yang Yiyu, na malapit nang sumunggab sa kaluluwa ng kanyang anak, ay narinig ang demonyong nagsasalita at kailangan niyang tumigil. Hindi siya naglakas loob na sumugal. Siya, naniniwala din na ang ganitong uri ng demonyo ay may paraan upang lumipad ang kaluluwa ng kanyang anak. Sayang, nabigo ako pagkatapos ng lahat. Napabuntong hininga si Yang Yiyu sa kanyang puso. 2 beses siyang lumaban, isa laban sa malaking labanan ng demonyo, at isa laban sa kaluluwa, ngunit nabigo pa rin siya sa huli. Pero hindi naman sa wala siyang lakas para lumaban, pero nasa kamay ng demonyo lahat ang vital points niya kaya no choice siya. Ang kaluluwa ng kanyang anak ay kontrolado ng kabilang partido, kaya maaari lamang siyang maging maingat. Nakulong man ang katawan ng demonyo, wala pa rin itong silbi. Gusto niyang sumugod sa dagat ng kamalayan at patayin ang kaluluwa ng demonyo ng sabay-sabay, ngunit sino ang nakakaalam na ang pag-iisip ng kabilang partido ay magpapalabas at mapasigaw sa kanyang anak na siyang Yuanqing. Sa sandaling ito, si Yang Yiyu ay talagang puno ng kawalan ng kapangyarihan. Lumabas ka, at kalagan mo ang katawang ito ng masunurin. Bang! Isang malakas na puwersa ang dumating at direktang tumama sa kaluluwa ni Yang Yiyu, at agad na pinaalis ang kaluluwa ni Yang Yiyu mula sa dagat ng kamalayan ng kanyang anak. Hindi naman sa hindi niya nakita ang pag-atake ng demonyo, ni wala siyang kakayahan na lutisin ito, ngunit hindi siya makagalaw, dahil natatakot siya na ang kanyang anak ay mapatay ng kabilang partido sa isang sandali. Hayaang tamaan ng demonyo ang kanyang kaluluwa, at kinuha niya ang suntok at umatras ang kanyang kaluluwa. Kung hindi niya nakita ang kaunos-lunos na anyo ng kaluluwa ng kanyang anak na siyang Yuanqing, marahil ay lumaban si Yang Yiyu, ngunit nagkataong nakita niya ang kanyang anak na nakulong sa kulay dugo na globo at mukhang napakasakit. Kung tutusin, saglit siyang pananghinaan ng loob. Siya ang master ng Yunmen Fairyland, at isa rin siyang ama. Ang Yunmen Fairyland ay maaari pa ring gumana nang wala siya, ang banal na master, dahil ito ang naging numero 1 puwersa sa mundo ng paglilinang. Mayroon lamang siyang isang anak, si Yang Yuanqing, sa mundo. Sa pakikipaglaban sa dakilang Demon Lord sa Europa, ang pagkamatay ni Liu Lingling ay isang tinak pa rin sa kanyang puso. Si Yang Yiyu ay may anino sa pagkamatay ng kanyang mga kamag-anak. Ayaw niyang mawalan ng isa pang anak. Kahit na siya ang namatay. Si Yang Yiyu ay nahuli sa isang dilema. Kaya sumuko siya sa paglaban at tinamaan siya ng malakas ng demonyo. Sa susunod na sandali, ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan at bumalik sa katawan. Binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata, na may dugo sa mga sulok ng kanyang bibig. Tumingin siya sa demonyong nasa harapan niya, na na-freeze sa isang ice sculpture sa pinagmulan ng tubig pagkatapos niyang ayusin, at ang kanyang mga mata ay namumula. Ikinumpas niya ang kanyang kamay para pakawalan ang demonyo. Alam niya na kapag namatay ang demonyo, hindi na mabubuhay ang kanyang anak na siyang Yuanqing. Sa oras na ito, labis na hindi komportable si Yang Yiyu. Hehe. Binuksan ng demonyo ang kanyang mga mata at tumawa, na napakasama. Pagkatapos ay sinuntok siya ng isa sa mga kalaban at sinabing may mapaglarong ngiti, kung ayaw mong magdusa ang iyong anak, huwag kang kumilos. Bang! Puff! Sinuntok siya ni Yang Yiyu ng malakas, nagdurn ng dugo at lumipad pabalik. Hindi ka nakinig. Bang bang bang. Hahaha. Umalangaw-ngaw ang isang sunod-sunod na suntok at sipa, na may tunog ng mga sirang buto. Tumawa ng malakas ang demonyo at ginawa ang pinakamabangis na paghihiganti kay Yang Yian. Ang bawat suntok ay nakamamatay. Sa ilang suntok lang, napilayan si Yang Yian. Nakahiga siya sa lupa na hindi gumagalaw, dumura ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa wakas ay tumigil ang demonyo at hakbang-hakbang na naglakad patungo sa gilid ni Yang Yian. Nakita ni Yang Yian ang labis na mapagmataas ng ngiti ng demonyo na nakatatak sa kanyang malabong paningin. Kalahating hininga na lang ang natitira niya. Siya ay sumuko. Pakiusap. Hayaan mo ako. Anak ko. Paulit-ulit na sabi ni Yang Yian nang nagmamakaawa. Bagamat alam niyang walang kwenta ang pagsasabi nito, hindi siya pinapaalis ng demonyo at ang kanyang anak, ngunit ginawa pa rin niya ang dapat gawin ng isang ama. Hahaha. Sa wakas nagmamakaawa sa akin. Boom! Habang nagsasalita siya, nagkaroon ng kalabog, at ang demonyo ay tumapak sa dibdib ni Yang Yian gamit ang isang paa.
Sa isang click, tuluyang bumagsak ang kanyang dibdib. Puff! Iniluwa ni Yang Yian ang isang malaking subaw ng dugo, hindi sinasadyang niyakap ang mga binti ng demonyo gamit ang dalawang kamay, sinusubukang ilayo ang mga binti ng isa pa, ngunit wala itong silbi. Hehe, huli na para magmakaawas sa akin. Sapat na ang saya ko at ihahatid na kita. Nang matapos siyang magsalita, itinaas ng demonyo ang kanyang kamay, at lumakas ang enerhiya ng demonyo, at sinampal niya ang ulo ni Yang Yiyo. Sa sandaling ito, biglang nasabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili, "I'm sorry, anak. Hindi ka mailigtas ng asawa mo, kaya sasamahan kita sa daan patungo sa underworld. Black Lotus, please." Isang mahabang dagandong ang pinakawalan ni Yang Yiyo. Nang sampilan siya ng demonyo, pinilit niyang ilabas ang itim na lotus sa dagat ng kanyang kamalayan, at pagkatapos ay naisip niya ang tungkol sa pagsira sa sarili. Mamatay kasama ang demonyo. Ang makapangyarihang Yuan Shen ay sumabog at nasunog. Buzz! Isang itim na lotus ang lumutang sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, sinunog ni Yang Yiyo ang kanyang Yuan Shen at baliw na hinigop ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Ito ay libu-libong beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Nang masira niya ang kanyang paglilinang. Ito ang tanda ng pagsira sa sarili ng isang magsasaka. Ang mga mag-aaral ng demonyo ay biglang lumiit, at natural niyang naiintindihan kung ano ang gagawin ni Yang Yiyo, siya ay sisira sa sarili. Baliw! Sa wakas ay natakot ang demonyo. Ang malakas na aura na nagmumula kay Yang Yiyo sa sandaling ito ay nagparamdam sa kanya ng pananakot. Bagamat isa siyang dakilang demonyo sa mundo ng demonyo, isa rin siyang kaluluwa ng demonyo na pinigilan sa loob ng hindi mabilang na mga taon, at ang kanyang paglilinang ay malayong mabawi. Kung sinira ni Yang Yiyo ang sarili, siya ay matatapos. Siya nagmamadaling gustong umatras, ngunit ang isang paa niya ay nasa dibdib pa rin ni Yang Yiyo, at hinawakan siya ng mahigpit ni Yang Yiyo at hindi na makawala. Sa oras na ito, ang demonyo ay walang oras na kumawala kay Yang Yiyo. Siya ay nagmura at ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan sa isang whoosh. Ngunit sa wakas ay nakatakas siya sa katawan ni Yang Yuanqing. Black Lotus. Biglang itinulak ni Yang Yiyo si Yang Yuanqing, na nakahawak sa isang paa, patungo sa Black Lotus. Ngayon lang, nang gawin niya ang nag-aapoy na kaluluwa na sirain ang sarili at pilitin ang Black Lotus na palabasin sa dagat ng kamalayan, nagpadala siya ng mensahe kay Black Lotus, na hinihiling kay Black Lotus na iligtas ang kanyang anak kahit na ano. Ang resultang ito ay talagang nasa kanyang kalkulasyon. 2 beses siyang nabigo bago at pagkatapos at nabigong itaboy ang kaluluwa ng demonyo sa katawan ng kanyang anak, kaya alam niyang hindi uubra ang ordinaryong paraan ng pakikipaglaban. Kaya't tiniis niyang bugbugin ng demonyo ang kalahati hanggang mamatay, at sa huling sandali, sinunog niya ang kanyang kaluluwa at sumabog. Sumugal siya, tumaya na kapag sumabog siya, tatakas ang demonyo sa katawan ng kanyang anak sa huling sandali. This time, tama na ang sugal niya. Talagang nakatakas ang demonyo sa katawan ng kanyang anak. Ngunit sa oras na ito, nagsimula na siyang sumabog, at hindi niya ito mapigilan. Walang paraan palabas, tanging kamatayan. Alam na alam niya ang sarili niyang sitwasyon. Sa sandaling sumabog siya, magiging malaking bagay ito, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Helian, na hinihiling kay Helian na protektahan ang kanyang anak na si Yang Yuanqing. Sa ilalim ng kanyang pagsabog sa sarili, si Helian lamang ang maaaring maprotektahan ang kanyang anak mula sa maapektuhan ng kanyang pagsabog sa sarili. Sa isang iglap, itinulak niya ang katawan ng kanyang anak na si Yang Yuanqing sa gilid ni Helian. Sa susunod na sandali, ang itim na ilaw ni Helian ay kumikinang ng maliwanag, at isang babaeng nakaitim ang lumitaw sa Lotus platform. Tumingin siya kay Yang Yiyo na may masalimuot na tingin, at kasabay nito, iniunat niya ang kanyang kamay upang saluhin ang walang malay na si Yang Yuanqing. Pagkatapos ay nagsanib ang Lotus, at ang babaeng Helian, o ang espiritong Helian, at ang katawan ni Yang Yuanqing ay nawala. Nang makita ni Yang Yiyo ang eksenang ito, sa wakas ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Alam niyang naligtas sa wakas ang kanyang anak. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay umabot na sa pinakamataas. Alam niyang nagsimula na ang self-detonation at hindi na niya kayang pigilan ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sa ilalim ng hindi maisip na presyon ng marahas na kapangyarihan sa kanyang katawan, nagpakawala si Yang Yiyo ng mahabang dagandong at sinabi sa kanyang puso, hayaan mo itong magwakas ng ganito. Kitang-kita niya na nagsimulang magkaroon ng bitik ang bawat pulgada ng kanyang katawan. Alam niya na siya ay mamamatay at ang kanyang kaluluwa ay kalat-kalat. Ngunit sa sandaling ito, sa kritikal na sandali, bigla niyang naramdaman na ang kanyang kaliwang braso ay nanginginig, at ang isang mainit na agos ay agad na kumalat sa kanyang katawan, at isang kapangyarihan na hindi pa niya naramdaman noon ay bumalot sa kanya. Kasabay nito, ang pressure na parang sasabog na sa kanyang katawan ay nawala ng walang bakas sa isang iglap.
Kabanata 18:15, Pamana ng Shinto ng Chenkunpot. Chenkunpot. Natigilan si Yang Yiyo. Akala niya noong una ay mapipilitan siyang mamatay, ngunit hindi niya inaasahan na sa kritikal na sandali, magkakaroon ng biglaang pagbabago ng mga pangyayari. Ang lakas na malapit ng sumabog sa kanyang katawan ay tila naglaho sa manipis na hangin. Ang mainit na agos na bumabalot sa kanyang buong katawan mula sa loob hanggang sa labas sa kanyang kaliwang braso ay nagpaisip kay Yang Yiyo kay Chenkunpot. Hindi pa siya umaasa kay Chenkunpot noon, dahil kapag nandoon ang matanda, maaaring may pakinabang pa rin si Chenkunpot, hindi pa banggitin pagkatapos umalis ang matanda. Hindi niya inaasahan na tutulong si Chenkunpot. Kahit na alam niya na ang Chenkunpot ay may malalakas na kakayahan, hindi alam ni Yang Yiyo kung paano ito gamitin. Walang anumang pag-iral na katulad ng espiritu ng instrumento sa Chenkunpot. Kaya hindi alam ni Yang Yiyo ang tungkol sa Chenkunpot. Bukod dito, sa nakalipas na ilang daang taon, ang Chenkunpot ay hindi sumipsip ng anumang panlabas na kapangyarihan, o hindi nag-sublimate. Si Yang Yiyo ay hindi umasa kay Chenkunpot kapag nakikipaglaban sa mga demonyo, ni hindi niya ito inisip. Ngunit sa oras na ito, siya ay natigilan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang siya ay nasa bingit na ng pagsira sa sarili, tulad ng isang granada na nabuksan at sumabog sa isang iglap, ang Chenkunpot ay gumalaw. Ang malakas na puwersa sa kanyang katawan na hindi mapigilan ay biglang naglaho ng tuluyan. Ito ay talagang isang nayon na may sinag ng pag-asa. Tuwang-tuwa si Yang Yiyan nang mag-react siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyan ang init sa loob at labas ng kanyang katawan na parang naliligo sa araw, at may hangin na dumadaloy sa bawat pulgada ng kalamnan. Ang orihinal na sirang katawan ay mabilis na naayos sa ilalim ng mainit na kapangyarihang ito. Sa katunayan, mula sa sandaling sinunog ni Yang Yiyan ang kanyang kaluluwa upang palitawin ang pagsira sa sarili, ang kanyang katawan mula sa laman hanggang sa kaluluwa ay umabot sa isang napakasamang kalagayan. Ang kaluluwa ay sinunog ang sarili, ang mga meridian ng laman ay nasira ng malakas na puwersa, at ang dantian ay nasa isang estado ng pagbagsak. Sa kanyang sariling opinyon, ito ay halos isang estado na kahit na ang mga Diyos ay hindi makakamit. Ngunit sa sandaling ito, ang kapangyarihang lumalabas sa Chenkunpot ay parang isang panlunas sa lahat. Ang katawan sa loob at labas ay nagsimulang magayos ng mabilis sa ilalim ng mainit na kapangyarihang ito, kabilang ang kaluluwa. Paanong hindi mabigla si Yang Yiyan? Mula sa labas, natatakpan siya ng gintong liwanag. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang Chenkunpot ay talagang kasing misteryoso ng sinabi ng matanda. Nang umalis ang matanda, sinabi niya na pagkatapos niyang umalis, maaaring magbago ang Chenkunpot. Si Yang Yiyo ay naghihintay na magbago ang Chenkunpot. Gayunpaman, ang matanda ay nawala ng higit sa 200 taon, at ang Chenkunpot ay napakalma pa rin. Noon pa man ay itinuturing ni Yang Yiyo ang Chenkunpot bilang medyo advanced na storage space. Ngayon alam na niya na ang tunay na bahagi ng Chenkunpot ay nahayag na. Ang katotohanang mailigtas siya nito mula sa pagsabog sa sarili ay nagpatunay na ang Chenkunpot ay hindi pangkaraniwan. Ito ay hindi isang kakayahan na maaaring taglayin ng mga ordinaryong kayamanan. Halos agad-agad, nalaman ni Yang Yiyo na gumaling ang kanyang katawan sa loob at labas. Naabot na ng kanyang kaluluwa at katawan ang kanilang dating peak state. Kahit na ang mga nakatagong panganib na iniwan ng kanyang nasusunog na dugo at dugo upang may sigawa ang pagbuo ng Chanji ay nalutas sa sandaling ito. Anong uri ng kapangyarihan ang napakahusay? Ang puso ni Yang Yiyo ay mabilis na tumibok. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagkahilo, at sa susunod na sandali, ang paligid ay nagbago ng husto. Pagtingin sa paligid, talagang nagpakita siya sa espasyo ng Chenkunpot. At ang kanyang ideolohiya lamang, hindi ang kanyang pisikal na katawan ang lumitaw sa Chenkunpot. Habang siya ay nagtataka, isang tamad na boses ang umalangaw sa espasyo ng Chenkunpot, na medyo malutong at medyo pabago-bago, katulad ng boses ng isang batang lalaki sa panahon ng pagbabago ng boses, ang kahalili ng Shinto, maligayang pagdating sa iyong pagdating. Sino ka? Nasaan ka? Walang malay, lumingon si Yang Yiyo sa paligid at hinanap kung saan-saan, ngunit wala siyang makitang anuman sa espasyo ng Chenkunpot. Huwag mo nang hanapin, ako ang Chenkunpot, kahit saan. Sa sandaling ito, muling dumating ang boses na ito, halika. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, nang walang anumang palatandaan, isang gintong daan ang lumitaw sa harap ni Yang Yiyo. Parang may magic, hindi napigilan ni Yang Yiyo na humakbang papunta sa ginintoang daan na ito. Nang matapakan ito ni Yang Yiyo gamit ang dalawang paa, muling nagbago ang eksena. Siya ay lumitaw sa isang walang laman, na may iba't ibang mga agos ng hangin, tulad ng fog, at tulad din ng mga cirrus cloud. Malabo ang paligid at hindi malinaw kung ano ang kapaligiran. Ito ay isang ganap na magulong eksena.
Nang siya ay natigilan, ang umiikot na magulong hangin sa kanyang paningin ay nawala sa magkabilang panig, at pagkatapos ay nalaman ni Yang Yiyan na siya ay tila nasa isang palasyo. Kakaiba ang palasyong hindi pa niya nakikita. Kung ito ay makikita, ito ay napapaligiran ng malabo at magulong tanawin. Kung ito ay hindi nakikita, mayroong isang sinaunang at simpleng nakasulat na bato sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang iglap, isang pangungusap ang pumasok sa isip ni Yang Yiyan Chenkun Temple. Ito ay isang templo na tinatawag na Chenkun Temple. Pagkatapos ay nakita niya ang isang halo ng itim at puti na naghahalo sa kanyang isipan. Tiningnan ito ni Yang Yiyan at nakitang ito ay isang bola ng gas, isang tumatawa na bola ng pakwan, kalahating itim at kalahating puti. Ang kakaiba ay ang liwanag at mga mata na ibinubuga ng globo na ito ay napakarami, mayroong 9 na uri. Ito ay malinaw na isang itim at puting globo, ngunit ito ay naglalabas ng halo ng 9 na kulay. Halika! Isang malamig na boses ang muling tumunog. Nagmula ito sa itim at puting globo na ito. Ngayon ay sigurado na si Yang Yiyo, at nag-aalangan na nagtanong, nagsasalita ka ba? Black and white sphere ang tinutukoy niya. Oo, ako ang espiritu ng Chenkun Pot, at gayon din ang Chenkun Pot. Sa tingin mo ba parang pamilyar ang katawan ko? Tanong ng Black and White Sphere. Hindi ito masyadong inisip ni Yang Yiyo, ngunit nang marinig niya ang boses na ito na nagsabi nito, parang pamilyar siya. Isang globo na may itim at puting tema, na naglalabas ng bilog ng halo ngunit may 9 na kulay. Nang sumunod na sandali ay nanginginig si Yang Yiyo, naalala niya na ang globo na ito ay eksaktong kapareho ng sitwasyon sa kanyang katawan. Mayroon siyang 2 pangunahing bituin sa buhay sa kanyang katawan, na itim at puti. Ito ang pangunahing katawan ng paglilinang, at sa paligid ng kanyang 2 pangunahing bituin sa buhay ay 9 na pantulong na bituin, na eksaktong 9 na kulay. Ang 2 pangunahing bituin sa buhay, si Taiyin at Taiyang, ay itim at puti. No wonder parang pamilyar. Ito, ikaw. Maraming gustong itanong si Yang Yiyo, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa sandaling ito, narinig niya muli ang boses sa globo, ang Chenkun Pot, o ako, ay masasabi lamang na ang kayamanan na nilikha ng Master, o sa madaling salita, ako, Chenkun Pot, ay isang kasangkapan lamang upang matulungan ang matandang Master na makahanap ng kahalili, at ikaw ang kahalili ng Shinto na pinili ko. Ikaw, teka, bakit hindi ko maintindihan? Pinutol ni Yang Yiyo ang kabilang partido, talagang medyo nalilito siya. Hindi mo kailangang masyadong intindihin. Hayaan mong sabihin ko ito. Ang lumikha ng aking Panginoon ay ang pinakamataas na pag-iral sa mundong ito. Hindi mo maiisip. May 3 kaharian sa universo. Ang makalangit na kaharian ay tinatawag na banal na kaharian. Ito ay ang banal na kaharian na hindi mabilang na mga nilalang sa mundo ng mga tao at sa makalupang kaharian kalaunan ay nararating. Gayunpaman, ang ebolusyon ng banal na kaharian ay lumabag sa operasyon ng dakilang paraan. Kung ito ay magpapatuloy sa mahabang panahon, ang banal na kaharian ay magugulo at ang 3 kaharian ay mawawasak. May isang taong nag-alis ng 3 kaharian at humadlang sa makalupang kaharian na umakyat sa banal na kaharian at maabot ang banal na kaharian. Ito ay isang masamang pangyayari na hindi naaayon sa mga batas ng sansinukob at hindi umaayon sa operasyon ng dakilang daan. Sa kasong ito, kailangang labagin ng isang tao ang batas na ito, hayaang gumana ng normal ang paraan ng paglilinang, hayaang maabot ng mga nilalang at magsasaka sa mababang lupain ang banal na kaharian, at ibalik ang normalidad ng makalangit na paraan. Kung hindi, ang mga naipon na disadvantages ay sa hinaharap, ang 3 kaharian ay mawawasak, ngunit walang sinuman ang nakayanang lumabag sa isang tiyak na tuntunin sa mahabang panahon. Mayroong malaking paghihigpit sa immortal na mundo na umakyat sa banal na mundo, at kahit nasa ilalim ng kontrol ng isang partikular na tao, ang mga nilalang sa mundo ay naniniwala na ang immortal na mundo ay ang pinakahuli, ang immortal na paraan ng mahabang buhay. Hindi nila alam na ang tunay na langit ay bihirang kilala ng mga nilalang sa ibabang mundo. Ang banal na kapangyarihan ay di makatwiran, at ang operasyon ng sansinukob ay umabot sa isang baligtad. Kung magpapatuloy ito, hindi may iwasang babagsak ito. Hinulaan ng matandang Panginoon ang araw na ito, kaya't ikaw ang naging taong sumire sa langit at taong pinili ng langit. Siyempre, hindi ikaw ang una. Bago ka, 8 tao pa ang pinili ko, at ikaw ang pang-9 na tao, at ikaw ang huli. Kung mabaigo ka, mundo ng tao at mundo ng lupa, iyon ay, mundo ng paglilinang sa hinaharap, walang makakapasok sa langit, God realm, at ang universo ay babalik sa kaguluhan. Sa ilalim ng sakuna, ay reset ito sa 0 at magre-restart. Nag-iwan ng daan ang matandang Panginoon para sa mga nilalang ng 3 kaharian. Depende sa iyo kung makakalabas ka. Ang Chenkun creation technique na iyong ginagawa ay ang teknik na iniwan ng matandang master. Ngayon ay papasok ka na sa 2nd yugto ng pagsasanay sa paglikha. Pagkatapos,
Pagsasama ng pinagmulan ng Chen-kun, ikaw ay makakaisa sa dalawang pangunahing bituin sa buhay at siyam na pantulong na bituin sa dantian. Mula noon, tatahakin mo ang landas ng paglinang sa mga Diyos. Ang iba ay naglilinang ng mga immortal, at kayo ay naglilinang ng mga Diyos. Sa mundo ng engkanto, ikaw ang bumasag ng langit. Ngayon, pinili mong sirain ang iyong sarili at gawing matagumpay ang iyong anak. Ang paraan para mamatay ay mabuhay. Naipasa mo ang pagsusulit pagkatapos mag-practice sa ngayon. Ituturo ko sa iyo ang tunay na daan ng Diyos, at pangalagaan ang iyong sarili. Tandaan, may ilang bagay sa Chen-kun pot na bubuksan habang ikaw ay naglilinang. Kung hindi mo masisira ang langit pagkatapos ng 10,000 taon, mawawala ka rin sa mundo. Bilang karagdagan, ang taong kinahuhumalingan mo, ang Netherworld, iyon ay isang lugar kung saan kailangan mong magkaroon ng kakayahang masira ang langit para makapunta, kaya magtrabaho ng husto. Chen-kun God, fusion ang nagbubukas ng mana. Maraming narinig si Yang Yiyo, at bago niya ito matuno, ang huling pangungusap ng Fusion Inheritance ay nahulog, at nakita niya ang itim at puting globo na biglang sumabog na may nakasisilaw na liwanag, at naramdaman niya ang isang puwersa ng pagkawasak na lumampas, at bumalik ang kanyang kamalayan, ngunit ang kanyang katawan ay napuno ng makapangyarihan at pinakamataas na kapangyarihan. Gusto niyang sumigaw, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Ang kanyang Yuan Shen consciousness ay nakaramdam ng deformed, at may kulog na dumadagandong sa kanyang katawan. Ngunit kitang-kita niya na ang yin at yang life stars at ang siyam na oiliary star sa kanyang dantian ay lahat ay sinugod ng mga panlabas na puwersa, at pagkatapos ay sila ay talagang nasira ng isa-isa. Pinagsanib ng walang kapantay na sakit ang kanyang kaluluwa at katawan, ngunit hindi siya makagalaw o makasigaw. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo na ang dalawang life star at siyam na oiliary star sa kanyang dantian ay talagang pinagsamang muli sa ilalim ng paghila ng 5 elemento pagkatapos nilang masira, at sila ay ganap na pinagsama. Ang huling anyo ay talagang ang Chen-kun sphere. Kalahating itim at kalahating puti, isang bilog ng halo na naglalabas ng siyam na kulay, eksaktong pareho. Alam niya na ito ang pagsasanib na sinasabi ng espiritu ng palayok ng Chen-kun. Nawala ang sakit, at sa wakas ay nagkamalay siya. Pagkatapos ay isang piraso ng impormasyon ang lumitaw sa kanyang isip. Chen-kun creation of breaking the sky. Ito ang tunay na paraan ng pagsasanay ng Shinto pagkatapos ng pagsasanib. Ayon sa espiritu ng Chen-kun pot, ang kanyang nakaraang pagsasanay at maging ang kanyang pagsasanay hanggang ngayon ay pawang mga pagsubok. Ngayon ay nakuha na niya ang tunay na mana. Pamamaraan ng pamana ng Shinto. Pagkatapos nito, habang nilinang ng iba ang immortalidad, nilinang niya ang daan ng mga Diyos. Kabanata 18:16, napagtatanto ang patnubay. Bumalik sa kalmado ang lahat sa katawan. Biglang binuksan ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata. Walang nakakita na may isang itim at isang puti sa kanyang mga mata. Sa susunod na sandali, tumingin si Yang Yiyan sa kanyang kaliwang braso. Naroon pa rin ang pattern ng Chen-kun pot, ngunit sa sandaling ito, sa wakas ay naramdaman niya ang malakas na koneksyon sa dugo. Naramdaman na niya ang koneksyon noon, ngunit tiyak na hindi ito kasing lakas ng sa sandaling ito. Sa oras na ito, naunawaan ni Yang Yiyan na ang Chen-kun pot ay tunay na pag-aari niya. Bagamat ang dami ng impormasyon ay napakalaki, alam ni Yang Yiyan na hindi niya ito ma-digest ng ilang sandali. Walang oras upang isipin ang tungkol dito sa oras na ito. Dahil sa pagmulat pa lang niya ng kanyang mga mata ay nalaman niyang saglit lang ang lumipas. Kita rin niya ang figure ng demonyong tumatakas sa eksena sa kanyang peripheral vision. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyan ay sobrang kalmado. Ang kanyang panloob at panlabas na mga pinsala ay ganap na gumaling, at ang kanyang lumang mukha ay naibalik. Ang yin yang life star at ang siyam na oiliary star sa dantian sa kanyang katawan ay sumabog, at pagkatapos na masipsip ang kapangyarihan ng globo sa Chen-kun pot, bumalik sila sa isa at naging perpektong black and white na panloob na tableta, o mas angkop na tawagan itong Chen-kun dan. Sa oras na ito, ang kapangyarihan sa katawan ay ganap na nasublimate sa isang mas mataas na antas, na may pagbabago sa husay, at nabautismuhan ng kapangyarihan ng Chen-kun pot. Ang mga pagbabago sa dantian ay ang pinakamahalaga, hindi mas masahol pa, ngunit mas mahusay. Ang pundasyon ng paglinang sa banal na paraan ay ganap na naitatag. Bukod dito, pagkatapos ng pagdilat ng kanyang mga mata, biglang naramdaman ni Yang Yiyo na parang may nakatikip sa kanyang ulo. Ang pakiramdam na ito ay medyo barado at nakakapanlumo, tulad ng kanyang ulo ay biglang lumaki, at pagkatapos ay tumitig siya sa bubong. Kinailangang bumagsak sa bubong bago niya maiunat ang kanyang ulo. Siyempre, ito ay isang hindi nakikitang pakiramdam, ngunit naramdaman ni Yang Yiyo na ito ay totoo. Isang flash ng inspirasyon ang pumasok sa kanyang isipan, at bigla siyang may naisip. Naiintindihan niya kung saan nanggaling ang hindi nakikitang pakiramdam na ito. Pag-akyat sa langit at patnubay.
Apat na salita ang lumitaw sa kanyang isipan, at bigla siyang naging malinaw. Kung iisipin, ang kanyang cultivation ay umabot na sa rurok ng Ascension Realm, at ito ay matagal na. Kahit na siya ay malubhang nasugatan upang mahanap ang kanyang anak at mailigtas ang kanyang anak, hindi siya nawala sa kanyang paglilinang. Sa huli, ito ay isang pinsala lamang. Naranasan na niya noon ang buhay at kamatayan, at binitawan pa niya ang buhay at kamatayan nang siya ay sumabog. Pagkatapos ay sumabog ang Shenkunpot at iniligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Naranasan niya ang buhay at kamatayan, at natural na nagbago ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa ganitong estado, para sa kanya, ito ay isang mahusay na kaliwanagan ng buhay at isang pambihirang tagumpay ng kanyang estado ng pag-iisip, kaya normal na lumitaw ang liwanag ng patnubay. Alam ni Yang Yiyo na hindi nagtagal bago siya umakyat sa Fairyland. Ngunit ngayon, itinapon niya ang ideyang ito sa likod ng kanyang ulo at bumaling upang titigan ang demonyo. Huminto din ang demonyo sa di kalayuan sa mga oras na ito, dahil nalaman din niya na pagkatapos ng gintong liwanag na kumikislap sa katawan ni Yang Yiyo, talagang hindi siya nasaktan at naibalik ang kanyang kabataang hitsura. Pero hindi siya sumabog. Sa oras na ito, ang unang reaksyon ng demonyo ay ang batang ito ay nanloloko. Sa susunod na sandali, ang gas ng demonyo ay pumailanglang sa langit, at siya ay nagalit at nagsabi, "Anak, ang lakas ng loob mong asarin ako, hinahanap mo ang kamatayan," sa sandaling siya. Tapos magsalita, sumugod siya kay Yang Yiyo na may demonyong enerhiya na tumatakip sa langit at araw. Hehe. Ngumisi si Yang Yiyo, at natural na hindi niya sasabihin sa demonyong si Shenkunpot. Seryoso siya sa pagsabog sa sarili. Ngunit sino ang gumawa sa kanya na magkaroon ng mahiwagang kayamanan ng Shenkunpot? Hindi madaling mamatay. Nang makita ang demonyong sumugod, sinabi ni Yang Yiyo, "Dumating ka sa tamang oras. Matagal na akong pinahiya at binugbog sa iyo, turn ko na ngayon. Ayusin." Ginamit niya ang batas at Taoismo para ayusin ang demonyo. Nang makita ang lumilipad na demonyo na bigla sa hangin, natuwa si Yang Yiyo, biglang tumalon, at nagkusa na umatake. Ngunit nang siya ay sumugod, ang demonyo na orihinal na naayos ay umungal at muling gumalaw. Ang ugat ng ngipin ay hindi nagyelo para makahinga. "Anak, ako ang hari ng mundo ng demonyo. Bagamat ako ay nasa anyo ng kaluluwa ng demonyo, ikaw, isang maliit na langgam, ay hindi maaaring gumamit ng batas at Taoismo sa akin. Lumapit ka sa akin." Ang demonyo ay umungal, at hindi mabilang na mga demonyo ang muling lumabas sa kanyang katawan, at gamulong patungo kay Yang Yiyo. Hindi alam ni Yang Yiyo kung ano ang kapangyarihan ng Chenkun Pil sa kanyang katawan pagkatapos ng pagbabago, ngunit pakiramdam niya ay mas malakas ito kaysa dati. Sa sandaling ito, nakaharap sa mga demonyong nilalang, hindi siya natakot. Una, ang kanyang anak ay nailigtas ng itim na lotus, kaya hindi siya nag-alala. Pangalawa, ang lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling na, at mayroon siyang malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan na gusto niyang palabasin. Kaya siya ay kalmado at nakaka-relax. Sa susunod na sandali, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig, Vajra Supreme, Shangsheng Supreme, Duzuan Supreme, Burning Heaven Supreme, Thunder Supreme, break it for me. Naramdaman niya na ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay napakalakas, iniisip na gamitin ang mga mahiwagang kapangyarihan na ipinasa ng matanda, ng sunod-sunod, at ginamit niya ang 5 pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang sa isang hininga. May natitira pang ang lakas. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng panloob na elixir ng kanyang dantian pagkatapos ng mutation upang may segowa ang pinakamataas na kapangyarihang mahiwagang. Pakiramdam nito ay higit pa sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Boom boom boom. Isang malaking dagandong ang umalingaw sa buong mundo sa ilalim ng lupa. Ang demonyong aura ng mga demonyo ay tumakip sa kalangitan at napuno ang buong mundo sa ilalim ng lupa, ngunit ang 5 pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan ni Yang Yiyan ay hindi mga vegetarian. Siyam na gininto ang tatak ng kamay, isang umiikot na enerhiyang bagyo, isang malalim na dilaw na dagat ng apoy, kulog at kidlat na kumikislap sa dagandong. Sa isang iglap, sila ay dumaan sa demonyong aura. Nagpapalakas ng hangin at mga ulap. Danggol dagandong dagandong. Nakakabingi ang dagandong at hiyawan, gumuho ang napakalaking palasyo, kumaluskos at bumitak ang lupa, at ang ilog ng magma na libu-libong metro ang layo ay nagtaas ng alon at sumugod. Boom boom boom. Nagsimulang uminit ang hangin sa paligid. Ang mundo sa ilalim ng lupa ay orihinal na isang puwang na sinusuportahan ng kapangyarihan, ngunit ito ay ganap na gumuho sa oras na ito. Makikitang matindi ang laban ng dalawa, at sa pagkakataong ito ay napakatindi na nila. Sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master, madalas na mapagpasyahan ang nagwagi sa isang iglap. Si Yang Yiyan at Yauho City ay nalubog sa napakalaking demonyong enerhiya.
Hindi niya nakita ang anyo ng demonyo, ngunit naririnig niya mula sa kaunos-lunos na dagandong na ang demonyo ay nasaktan niya ng gusto sa pagkakataong ito. Kung wala ang pisikal na katawan, ang demonyo ay nasa estado ng Yuan Shen. Isang matinding pinsala ang magpapahirap sa kanya. Sa isang kisap mata, ang enerhiya ng demonyo ay unti-unting nawawala. Nang hinahanap ni Yang Yian ang anyo ng demonyo, narinig niya ang isang tunog sa kanyang mga tainga, "Ball." Nagulat si Yang Yian at biglang tumalikod, ngunit nakita niya ang itim na lotus na naglalabas ng itim na liwanag. Isang sigaw din ang narinig. Nakita ni Yang Yian na iyon ang demonyo. Sa sandaling ito, siya ay nanunuya at umiwas, na sinasabi sa sarili, naghahanap ng kamatayan. Ginalaw ng demonyo ang itim na lotus, at natural na gustong salakayin ang kanyang anak na si Yang Yuanqing, ngunit ang kanyang anak na si Yang Yuanqing ay inilagay na ngayon sa lotus platform ng itim na lotus, paano nakagalaw ang demonyo? Bukod dito, ang itim na lotus ay hindi madaling guluhin. Ang nirvana ng unang lotus sa sinaunang panahong mundo ay hindi napakadaling ilipat. Walang alinlangan na ang itim na lotus ay tumama sa demonyo at nagpahirap sa demonyo. Umiwas si Yang Yiyo, isang pilak na ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, at hinampas niya ang demonyo mula sa malayo. Kop! Dagandong! Isa pang sigaw. Sa susunod na sandali, ang demonyo ay nilaslas ng espada ni Yang Yiyo. Pagkatapos, tumakas ito sa gulat, naging kulay abo itim na liwanag at tumakas. Okay lang ba si Helian? Lumapit si Yang Yiyo kay Helian at nagtanong. Walang problema. Okay, let's go, hahabulin ko ang demonyo. Sabi ni Yang Yiyo, at hinabol ang tumatakas na demonyo. Kahit anong klaseng kalokohang demonyong hari ang demonyo, isa pa rin siyang kaluluwang demonyo na pinigilan sa ibabang mundo. Pagkatapos ng counterattack, siya ay malubhang nasugatan. Paano siya hahayaan ni Yang Yiyo na makatakas? Ibinuka niya ang kanyang katawan, hawak ang dragon slaying sword, at bumukas ang kamalayan ni Yang Yiyo upang mailock ng mahigpit ang demonyo at umalis. Ang kanyang lakas ay tumaas ng husto ngayon. Kahit na hindi niya gamitin ang kapangyarihan ng batas, mapapaalis niya ang demonyo sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mutated power sa kanyang katawan. Matapos habulin ang lahat, nalaman niyang medyo pambihira ang demonyong ito. Nagawa niyang makalayo ng mahigit 10 metro at hindi na naabutan. Tumakbo ang demonyong ito at dumiretso sa lupain. Hindi nagmamadali si Yang Yiyo. Nakipag-ugnayan na siya kay Niu Duzi at sa iba pa para hamarang sa labasan ng lupa. Kung makatakas ang demonyo sa pagkakataong ito, hahanap siya ng piraso ng tokwa para patayin siya. Ang kaluluwa ng demonyo ay nasa kalsada, tulad ng kaluluwa na naglalakbay, napakabilis. At desperadong hinabol siya ni Yang Yiyo ngunit hindi naabutan, ngunit siya ay nakatali ng laman. Kung pareho silang laman, naniniwala si Yang Yiyo na matagal na niyang naabutan ang demonyo. Anyway, grabe ang bilis. Sa isang tiyak na sandali, biglang nagpuwersa si Yang Yiyo at tumalon. Boom! Siya at ang demonyo ay 10 metro ang layo sa isa't isa at umahan mula sa ilalim ng lupa patungo sa lupa. Sa isang sigaw, diretsyong bumagsak sa lupa ang demonyo. Lumipad si Yang Yiyo gamit ang isang espada at ipinako ang demonyo sa lupa gamit ang isang espada. Sa lupa, nagtayo na sina Zihuang at Niu Duzi ng isang malaking pormasayon na naghihintay sa paglabas ng demonyo, at sasalakayin nila ito sa sandaling umakyat sila. Hindi na makatakas ang demonyo. Agad na ipinako ni Yang Yiyo ang kaluluwa ng demonyo sa kamatayan gamit ang isang espada. Sa ilalim ng makapangyarihang kaluluwa, kasama ang matinding pinsala sa demonyo sa lupa, tuluyan itong bumagsak sa pagkakataong ito. Napasigaw ito. Gamulong ang chi ng demonyo at ang katawan at kaluluwa ng demonyo ay hindi malinaw na nakikita, ngunit pinigilan ng kaluluwa ni Yang Yiyo ang dragon slaying sword, at ang demonyo ay hindi makagalaw. Determinado si Yang Yian sa kanyang puso, at isinaaktibo niya ang kapangyarihan ng pinagmulan ng tubig at ang kapangyarihan ng panloob na elixir ng universo, at winagayway ang kanyang kamay upang tamaan ang lumiligid na enerhiya ng demonyo. Boom! Isang sigaw ang biglang tumigil sa boom. Sa susunod na sandali, nawala ang enerhiya ng demonyo. Isang kamao ang laki ng bowl ang yelo ang lumitaw sa orihinal na lugar. Ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay para alisin ang dragon slaying sword at ang bowl ang yelo. Sa palad niya, sa loob ng bowl ang yelo, isang halimaw na may ulo ng tao at katawan ng lobo ang umuungal at nagpupumiglas. Ini-activate ni Yang Yian ang kapangyarihan gamit ang kanyang kabilang kamay at naglagay ng libu-libong seal ng sunod-sunod bago huminto. Sa puntong ito, nakahinga ng maluwag si Yang Yian. Pagkatapos, tinitigan niya ang demonyong nakatatak sa bola ng yelo at sinabi ko na gagawin kitang mas masahol pa sa kamatayan. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang lumipad ang iyong kaluluwa. Naglagay ako ng libu-libong mga selyo sa bola ng yelo. Ang bawat selyo ay may apoy ng kaluluwa.
Ang bawat selyo ay susunugan ka sa loob ng 100 taon. Libo-libong mga selyo pa rin ang pag-uusapan natin mamaya. Ang demonyo sa bola ng yelo ay sumigaw. Isang asol na apoy ang sumusunog sa demonyo. Patayin mo ako, patayin mo ako. Angal ng demonyo. Walang duda na ito ang pahirap sa mundo. Ang pagsunog ng kaluluwa ay direktang sinusunog ang ugat. Masyadong madali para sa iyo ang pagpatay sa iyo. Ito ang kabayaran ng paghuli sa aking anak. Tangkilikin ito ng dahan-dahan. Sinabi ni Yang Yiyo habang inihagis niya ang bowl ang yelo sa haring daga at sinabing, bumalik ka at isabit ang tarangkahan ng bundok. Hayaang makita ng buong mundo ng mga magsasaka ang kapalaran ng paghuli sa aking mga kamag-anak at pagpatay sa aking mga disipulong Yunmen. Oo, banal na Panginoon. Nakakagulat ang mga sigaw ng demonyo. Maging ang mga tauhan ni Yang Yiyo ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang mga anit nang marinig nila ito. Walang paraan na ang kaluluwang pinahihirapan ay ang pinakakakilakilabot na parusa sa mundo. Sa susunod na sandali, lumipad ang itim na lotes, namulaklak ang lotes, at lumitaw ang walang malay na si Yang Yuanqing. Ikinumpas ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Tumingin siya sa langit at sinabi, bumalik ka sa bundok. Kabanata 1817 mga pag-aayos bago ang pag-akyat sa langit. Yunmen Wonderland. 10 taon na ang nakalipas mula nang iligtas ni Yang Yiyan ang kanyang anak. Ang buong Yunmen ay pinalamutian ng mga ilaw at napakasigla, kahit na para sa buong mundo ng paglilinang. Dahil ngayon ang araw kung kailan umakyat si Yang Yiyan, ang master ng Yunmen Wonderland, sa Fairyland. 10 taon na ang nakalilipas, iniligtas ni Yang Yiyan ang kanyang anak mula sa kamay ng demonyo at bumalik sa Yunmen. Ibiniti niya ang kaluluwa ng demonyo sa tarangkahan ng bundok Yunmen. Ang pagpapahirap sa pagsusunog ng apoy ng Yuanshen gamit ang kanyang mga kamay araw-araw, at ang mga hiyawan ay maririnig sa buong mundo ng paglilinang. Nagbigay ito ng babala sa buong mundo ng paglilinang. Ang mga tao ng Yunmen ay hindi dapat magalit. Kasabay nito, itinulak nito ang katayuan ng Yunmen sa rurok. Ang buong Yunmen Wonderland ay naging isang transcendent na puwersa na tunay na nalampasan ang banal na lupain. Mula nang bumalik si Yang Yiyan 10 taon na ang nakalilipas, siya ay nananatili sa Yunmen upang ibahagi ang pamilya at mga kaibigan. Naramdaman ang kanyang kaliwanagan 10 taon na ang nakalilipas, ngunit pinipigilan niya ito. Gusto niyang gumugol ng mas maraming oras sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kaya pinigilan niya ito sa loob ng 10 taon. 10 taon ang pinakamahabang panahon na kaya niyang pigilan ang kanyang pag-akyat. Sapat na sa kanya iyon. Maya-maya, aalis na silang lahat. Ginawa niya ang lahat para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Siya ay lumikha ng unang kapangyarihan sa mundo ng paglilinang at ang pinakamahusay na kapaligiran para sa paglilinang. Ang natitirang bahagi ng kalsada ay kailangan nilang maglakad ng mag-isa. Ang daan ng paglilinang ay isang malupit na daan, at kung minsan ang pahayag na ito ay totoo. Ang bawat isa ay kailangang umasa sa kanilang sarili upang lumago. Maaari siyang tumulong sa ilang aspeto, ngunit hindi sa iba. Halimbawa, ang makalangit na kapigatian at kaliwanagan at pag-akyat ay mga bagay na hindi matutulungan ng mga tagalabas. Ang lahat ay maaari lamang umasa sa kanilang sarili. Ginawa ni Yang Yiyo ang dapat niyang gawin. Ang natitira ay nasa kanila. Sa nakalipas na 10 taon, sinamahan niya ang bawat babae, bawat bata, bawat kamag-anak at kaibigan, ipinatawag ang matataas na antas ng mga demonyo ng Cloud Gate, ipinaliwanag ang maraming bagay, at ginawa ang lahat ng dapat niyang gawin. Sa pagkakataong ito, nang umakyat sa immortal na mundo, inutusan ni Yang Yiyo na anyayahan ang buong mundo ng paglilinang na pumunta at manood. Una sa lahat, ito ay isang sanggunian para sa katotohanan na walang magsasaka sa mundo ng paglilinang ang talagang umakyat sa langit sa halos 10,000 taon. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa lahat na manood at gumawa ng isang magandang relasyon. Pangalawa, ito ay isang deterrent. Nais niyang ipaalam sa lahat na kahit umalis siya sa Yunmen, pupunta lang siya sa Fairyland. Ang Yunmen ay magkakaroon ng backer sa Fairyland sa hinaharap. Ang sinumang magsasaka at puwersa na hindi pabor sa mga disipulo ng Yunmen ay kailangang mag-isip ng 2 beses. Pangatlo, gusto niyang gumawa ng ilang malalaking bagay. Ito ay upang palakasin ang Yunmen bago umalis, o upang makahanap ng ilang kakampi. Nagtipon ang buong mataas na opisyal ng Yunmen sa Yunmen Hall Square ngayon. Si Yang Yiyo ay nagpakita sa isang napakarilag na damit. Kilalanin ang banal na Panginoon. Umalangaw-ngaw ang dumadagandong na boses sa Yunmen Square na kayang tumanggap ng daan-daang libong tao. Ang lahat ng mga paliwanag at aksyon ay ginawa, at inihayag ni Yang Yiyo ang mga resulta sa sandaling siya ay dumating. Nasaan ang pinakamatandang disipulo ni Yunmen na si Du Guhui? Dahan-daang nagsalita si Yang Yiyo. Lumapit si Du Guhui at sinabing, binabati ni disciple Du Guhui si Guro.
Hui, ikaw ay disipulo ni Master, at isa ring disipulo ni Yunmen. Simula ngayon, inuutusan ka ni Master na balikatan ang mabigat na responsibilidad ng Yunmen at protektahan ang bawat disipulo ni Yunmen. May tiwala ka ba? Maraming tao ang nagulat nang sabihin ito ni Yang Yian, ngunit inaasahan din ito. Matapos maiwan si Yang Yian, kailangan pa rin ni Yunmen ang mamumuno dito, at si Du Guhui ang kanyang disipulo, at ang pinakamatandang kapatid sa lahat ng mga disipulo ng Yunmen. Du Guhui. Sinundan din niya si Yang Yian mula sa Earth at naging alagad na may pinakamahabang panahon. Ang kanyang kultibasyon ay halos kapareho ni Yang Yian. Bagamat hindi siya kasing abnormal ni Master Yang Yian, nasa huling yugto na siya ng kapigatian at nagsilbing Master ng Yunmen. Sa mga tuntunin ng paglilinang, maaaring hindi siya ituring na anuman sa maraming mga disipulo ng Yunmen. Ngunit si Du Guhui ay isang matandang lalaki sa mga tuntunin ng seniority. Natural na hindi yun iniisip ni Yang Yian. Tulad ng para sa mataas na antas ng paglilinang, maraming mga master sa Yunmen, at hindi na kailangan para sa master na lumaban. Kailangan niyang pumili ng master para sa Yunmen na maaaring kilalanin at igalang ng maraming disipulong Yunmen, para maging matatag si Yunmen. Walang duda na si Du Guhui ang pinakaangkop na kandidato. Siya ang kanyang unang malaking disipulo, at sapat na rin ang kanyang paglilinang. Matagal na niyang kilala ang mga matatanda ng Yunmen at nakipagtulungan sa isa't isa. Itinuturing ng mga master ng Yunmen si Du Guhui bilang isang junior at susuportahan lamang siya sa hinaharap, hindi kalabanan. Dagdag pa rito, mula nang itatag ang Yunmen, kung ito man ay ang Earth Yunmen, ang Mountain and Sea Yunmen, o ang Yunmen ng Cultivation World, ang mga bagong disciples na na-recruit ay tinuruan ni Du Guhui, ang malaking disipulo. Bukod dito, ilan sa kanyang mga anak ang gumagalang sa nakatatandang kapatid na ito. Hanggat iginagalang ng ilang maliliit na bastard si Du Guhui, walang magiging pagsuwi sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Du Guhui ay tumanda at naging matatag sa paglipas ng mga taon at lumahok din sa pamamahala ng Yunmen. Siyempre, ito ang intensyon ni Yang Yian at matagal na niya itong pinlano. Ngayon ito ay isang bagay ng kurso. Siyempre, noong siya ay nasa Earth, ang pangalawang disipulong si Wang Zhongren ang namuno sa Cloud Sect, ngunit ito ay isang maliit na sekta noong panahong iyon. Ngayon ang Cloud Sect sa mundo ng paglilinang ay isang puwersa na lampas sa buong mundo ng paglilinang, na higit pa sa banal na lupain. Sa isang malaking entablado at sa isang malaking kapaligiran, kailangan mong sundin ang mga patakaran at hindi magulo. Minsan kailangan mo pa ring sundin ang orthodox na paraan. Ito ay may kaugnayan sa pangkalahatang kapaligiran ng mundo ng paglilinang, at tinitingnan din ang isyu ng pangmatagalang pamana ng Cloud Sect sa hinaharap, hindi nang ahas si Yang Yian na maging pabaya. Dugo. Si Hui ay hindi talaga handa sa pag-iisip. Sa kanyang opinyon, pagkatapos umakyat sa langit ang Master, ang pinuno ng Cloud Sect ay dapat na ang kanyang nakababatang kapatid na si Tuan Chuan, ang panganay na anak ng Master, at hindi niya akalain na siya iyon. Siya ay natigilan saglit, at pagkatapos, sa harap ng lahat, si Du Guhui ay nagsabi na may kaunting kahihiyan, "Guru, sa tingin ko ang Master ay dapat magkaroon ng isang grupo ng mga junior disciples." How dare you? Kilala ni Yang Yiu ang pinakamatandang disipulong ito at alam niya kung ano ang iniisip niya. Pinutol niya si Du Guhui sa malalim na boses at sinabing, "Kinu-question mo ba ang desisyon ng Master? O wala ka bang responsibilidad na ito?" Nagulat si Du Guhui. Nang marinig niya ang mga salita ng Panginoon, agad niyang ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabing, "Susunod ang alagad sa utos ng guro. Sa hinaharap, paprotektahan ko ang ating Yunmen sa aking buhay." Naunawaan ni Du Guhui ang ibig sabihin ni Master Yang Yiu. Ngayong naiintindihan na niya ang intensyon ng Master, hindi na siya ang walang pusong pinakamatandang disipulo ng Yunmen. Nasaan ang pangalawang disipulo na si Wang Zhongren at ang pangatlong disipulo na si Wu Jian? Nagpatuloy si Yang Yiu. Narito ang alagad. Lumapit sina Wang Zhongren at Wu Jian. Si Wang Zhongren ang namamahala sa pamana ng Yunmen, at si Wu Jian ang namamahala sa parusa sa Yunmen. Ang sinumang lalabag sa mga tuntunin ng Yunmen ay maaaring maparusahan. Susunod ako sa utos ng Master. Ang New Calf, Little Phoenix, Daor, Yunlei Beast ay pawang mga guardian beast ng Yunmen. Lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay dapat igalang sila at hindi magkamali. Ang natitirang mga matatanda at iba pa, ay nananatiling hindi nagbabago at gumaganap ng kanilang mga tungkulin. Umaasa ako na protektahan mo ang aming pamana ng Yunmen sa hinaharap, at hindi gagawa ng mga krimen, lalabagan ang mga parusa ni Yunmen at sirain ang mga interes ni Yunmen. Kung gagawin mo, hindi kita mapapatawad kahit na nasa mundo ako ng mga engkanto. Ang apat na dakilang commander ng demonyo ay nag-uutos sa mga Yunmen Demon Cultivator at nagbabantay sa apat na direksyon ng ating Yunmen. Ang mga Yunmen Demon Cultivator ay ang mga dakilang contributor sa ating Yunmen. Ang lahat ng mga alagad ng Yunmen,
kabilang ang mga anak ng pamilya Yang, ay dapat igalang sila. Dapat patayin ang sinumang nagtatangi ng lahi. Ito ay nakatala sa mga tuntunin ng Yunmen. Pagkatapos kong umakyat sa mundo ng mga diwata, sana ay magkaisa kayo at protektahan ang ating manang Yunmen. Magkikita tayo sa mundo ng engkanto balang araw. Naiintindihan mo ba? Sinulyapan ni Yang Yiyu ang lahat. Susunod kami sa mga utos ng banal na Panginoon. Natapos na ni Yang Yiyan na ipaliwanag ang mga pangyayari sa Yunmen. Si Yang Yiyan ay hindi gumawa ng anumang pagsasaayos para sa kanyang mga kababaihan at mga anak, dahil ang pamilya Yang ay ang pinakamataas na buhay sa Yunmen at iginagalang at pinuprotektahan ng buong Yunmen. Siyempre, nang umakyat si Yang Yiyan, ipinaliwanag niya ang mga banal na hayop tulad ng guya at maliit na phoenix, na siyang kapangyarihang protektahan ang panloob na patio. Bukod dito, naroon din ang tunay na kapatid na dragon na si Mei sa mga babae. Ang tunay na kapangyarihan ng dragon na pinamunuan niya ay ang kapangyarihang proteksyon ng pamilya Yunmen. Anyway, ipinaliwanag ni Yang Yiyan ang lahat ng dapat niyang ipaliwanag. Oras na para umakyat. 10 taon ng pagsupil ay umabot na sa limitasyon. Crow, tara na. Wow, hahaha, sa wakas aalis na ako sa mapahamak na cultivation world na ito. Hindi ako makahinga ng maayos dito. Bilasan mo. Lumipad ang magic bird sa balikat ni Yang Yiyan. Noong una, binalak ni Yang Yiyan na ilagay ang isang grupo ng mga babae, bata at iba pa sa Qiankun Pot at dalhin sila sa Fairyland nang umakyat siya, ngunit dahil sa mga salita ng uwak, binitawan ni Yang Yiyan ang ideyang ito. Naalala ko na tinanong niya ang Diyos at Demon Bird, uwak, maaari ko bang dalhin ang aking pamilya at mga kaibigan sa Fairyland kapag umalis ako? Ang Diyos at demonyong ibon ay nanunuya at nagsabi, kung ayaw mo silang mamatay ng mabilis, mas mabuting huwag mo silang kunin. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Yang Yiyo. Ikaw ay mahinang manok na may limitadong kaalaman. Ang mundo ng mga magsasaka at ang Fairyland ay ganap na magkaibang interface. Ang mga batas at paraan ay iba. Ang mga batas ng Fairyland ay mas matatag at matatag. Alam mo ba kung bakit mayroong ganitong link ng pag-akyat? Tanong ng Diyos at demonyong ibon. Kabanata 18:18, makukulay na mapalad na ulap na humahantong sa sikat ng araw. Umiling si Yang Yiyo. Halos wala siyang alam tungkol sa Immortal Realm. May mga bagay lang siyang narinig noon, at maraming bagay ang hindi niya alam. Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, ang dalawang kaharian ay nasa magkaibang antas at may magkaibang kapangyarihan. Kapag ang mga magsasaka ay umakyat sa immortal na kaharian, doon ay magiging gabay na liwanag na magdadala sa kanila sa portal ng Immortal Realm. At gabayan sila sa pasukan ng Immortal Realm. Maaari niyang protektahan ang lahat sa isang sandali, ngunit hindi niya mapoprotektahan ang mga ito magpakailanman. At dahil lumitaw ang espiritu ng Qiankun Pot at sinabi ang impormasyong iyon 10 taon na ang nakararaan, alam ni Yang Yiyan na maaari siyang tumahak sa hindi kilalang landas sa hinaharap. Huwag na nating pag-usapan ang malayong nakaraan. Sabihin lang na mula nang pumasok sa Fairyland, ang iba ay nilinang ang paraan ng immortalidad, habang siya ay direktang nilinang ang paraan ng mga Diyos, na kung saan ay mismong isang outlier. At sinabi ng espiritu ng Qiankun Pot na kung hindi niya kayang linangin ang antas ng pagsira ng langit sa loob ng 10,000 taon, mamamatay pa rin siya. Sa ilalim ng ganoong panggigipit, alam ni Yang Yiyan na pagkatapos makapasok sa Fairyland, hindi may iwasang tatahakin niya ang landas na siya mismo ay hindi makontrol. Mas mainam na hayaan ang mga kamag-anak at kaibigan na pumunta sa kanilang sariling paraan at humiwalay sa kanila. Siguro mas mabuti para sa kanila. Kaya ngayon, umakyat si Yang Yiyan at kinuha lamang ang Diyos at Demon Bird. Dahil ang problemang ibong ito ay ang unang Diyos at ibong demonyo sa 3 kaharian. Bagamat tila wala itong magic power, ito ay talagang kakaibang pag-iral. Walang pag-aalala na magkakaroon ito ng anumang mga problema. At pagkatapos ng Fairyland ngayon, ito ay magiging isang ganap na hindi pamilyar na mundo para sa kanya. Ang pagkakaroon ng problemang ibon sa paligid ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang payo. Ang problemang ibon mismo ay isang nilalang na dinala ng matanda mula sa Fairyland. Kaya sa pagkakataong ito nang umakyat si Yang Yiyan sa immortal na mundo, hindi siya magdadala ng sinuman, kahit na si Dower. Sa sandaling ito, daan-daang libong kinatawan mula sa iba't ibang pangunahing sekta ang nagtipon sa Yunmen Square upang panuurin ang pag-akyat ni Yang Yiyan sa immortal na mundo. Maliban sa Wanling Holy Land at Ghost City na winasak ng Yunmen, dumating ang lahat ng iba pang mga banal na lugar. Ang mga banal na lugar kung saan pinatay ni Yang Yiyan ang banal na Panginoon ay natural na muling inihalal ang banal na Panginoon upang magpakita. Hanggat ang sekta ay hindi nawasak, maaari pa rin itong gumana sa isang bagong banal na Panginoon. Nang makita ang mga taong ito mula sa banal na lupain, si Yang Yiyan ay may ngiti sa kanyang mukha. Bago siya umalis, natural na kailangan niyang puntahan at kamustahin. Gayunpaman, nang kumusta siya, lumingon si Yang Yiyan at kumaway.
Sa susunod na sandali, lumabas si Mei Xing mula sa karamihan, at si Black Fox ay lumapit din. Dumating si Mei Xing upang panoorin ang seremonya sa ngalan ng Little Demon Realm, at ang pagkakakilanlan ni Black Fox sa sandaling ito ay kumakatawan sa Sanxian Island. Sa tabi ng Black Fox ay isang first level na Sanxian. Ang Sanxian na ito ay walang iba kundi ang kapatid ni Yang Yian, si Zhon Qingren. Zhon Qingren. Nabigong makaligtas sa sakuna at nagsanay sa paraan ng Sanxian. Sa nakalipas na 10 taon, inayos ni Yang Yian ang Black Fox na tulungan si Zhon Qingren na pumunta sa Sanxian Island at maging isang puwersa sa Sanxian Island Kunlun. Si Zhon Qingren ay palaging isang napakamayabang na tao. Siya at si Yang Yian ay nakikipagkumpetensya para sa talento at paglilinang mula noong Earth. Sinabi ko na imposibleng mabaigo sa kapigatian, ngunit nang bumalik si Yang Yian at nakita si Zhon Qingren, nahulaan niya ng hindi tinatanong na gusto ni Zhon Qingren na tahakin ang sarili niyang landas bilang isang malakas na tao. Walang alinlangan na ang daan ng Sanxian ay mas malakas, ngunit ang kapigatian ng Sanxian minsan bawat 1,000 taon ay hindi madali. Nang magkita muli sina Zhon Qingren at Yang Yian, casual na ngumiti si Zhon Qingren, may tiwala ako. Ang apat na maikling salita na ito ay nagpakita na siya pa rin ang mayabang na Kunlun Genius. Sa kasong ito, tinulungan ni Yang Yian si Zhon Qingren at hinayaan ang Black Fox na tulungan si Zhon Qingren na pumunta sa Sanxian Island at maging isang puwersa sa Sanxian Island. Ngayon, ang pagkakakilanlan ni Zhon Qingren ay ang may-ari ng isla ng Kunlun Island sa Sanxian Island. At dumating siya para panoorin ang seremonya. Para kay Yang Yian, ang pagpapakilala kina Mei Xing at Zhon Qingren sa mga tao sa ilang mga banal na lugar ngayon ay isang uri din ng panlabas na pagpapakita. Tingnan mo ang ating Yunmen, mayroon pa tayong dalawang makapangyarihang kakampi, mula sa Little Demon Realm at Sanxian Island. Kahit na umakyat si Yang Yian sa Immortal Realm sa hinaharap, kayong mga taga-Holy Land ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago kayo magplano laban sa Yunmen. Kilalanin si Saint Lord Yang. Ang mga Saint Lord ng ilang pangunahing mga banal na lugar, ang iba ay luma at ang iba ay bago, lahat ay mukhang magalang nang makita nilang paparating si Yang Yian. Walang paraan na masyadong mabangis si Yang. Hayaan mong ipakilala kita kay Mei Xing mula sa Little Demon Realm, Black Fox mula sa Sanxian Island, at Zhon Qingren, ang master ng Kunlun Island. Nagsimulang magpakitang gilas si Yang at sinabi sa lahat na ito ang kakampi ng Yunmen ko. Siyempre, kabilang sa mga pangunahing banal na lugar, ang Changshan Temple at Xuanyuan Dynasty ay natural na hindi kailangang mag-alala. Kung tungkol sa iba pang mga pangunahing banal na lugar, natatakot din sila kay Yang. Anyway, hindi sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa maikling panahon. Pagkatapos ng isang masayang pag-uusap, sa wakas ay naglakad si Yang Yian papunta sa Ascension Platform sa Yunmen Square. Ito ay espesyal na itinayo para sa layuning ito. Ang isang pabilog na platform ng Ascension, 9 na talampakan ang taas at lapad, ay nagpapahiwatig na ang lahat ay babalik sa isa. Pagkatapos umakyat sa Ascension Platform, isa-isang sinulyapan ni Yang Yian ang kanyang mga babae, anak, magulang, kapatid na babae, kaibigan, at iba pa. Bakas sa mukha niya ang pag-aatubili, at mas lalo silang nag-aatubili. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Ascension ay umabot na sa limitasyon nito at hindi na mapigilan. Isang araw, kailangan niyang umalis. Ito ang landas ng paglilinang. At saka, marami pa ring naghihintay sa kanya sa mundo ng engkanto, at may mga alalahanin pa rin. Matapos pumunta ang matanda sa mundo ng engkanto, bagamat hindi niya sinabi sa kanya kung anong mga kaaway ang kanyang haharapin, alam niyang Yiyo na ang mga kalaban ng matanda ay hindi simpleng tao, at nag-aalala siya sa matandang lalaki hanggang sa mamatay. Bilang isang alagad, nais din niyang ibahagi ang mga alalahanin ng kanyang amo. Sa walang awa na puso, pinakawalan ni Yang Yiyo ang aura na nakatatak sa buong katawan niya. Boom! Upang manatili ng mas matagal, tinatakan niya ang lahat ng kanyang magic power mula nang bumalik siya 10 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang liwanag ng patnubay ay ang kapangyarihan ng langit, at hindi ito maiiwasan. Matapos mailabas ang aura ng buong katawan, umalangaw ang dagandong sa kalangitan. Sa sandaling ito, may mahinang tunog ng mga instrumentong pangmusika sa itaas ng 9 na langit. Pagkatapos ay nagsimulang gamulong ang mga makukulay na ulap, na bumubuo ng puyo ng tubig sa itaas ng kalangitan. Isang 3 metrong makapal na makulay na glow ang sumikat mula sa vortex at direktang lumiwanag kay Yang Yiyo. Iyon ay, ito ba ang gabay na ningning? Ang himig ng kalikasan, ang makulay na ulap, eksaktong kapareho ng naitala sa mga class eco. Ano ang pataas na glow? Ito na. Sa nakalipas na 10,000 taon, si Saint Yang ang unang tao na umakyat, at maaalala ito ng kasaysayan ng mundo ng paglilinang. Tingnan mo. Bulalas ang buong Yunmen Square. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga duwende sa makulay na ulap, nagbagong anyo,
lumipad palabas ng puyo ng tubig, at sumayaw sa kalangitan. Ang tunog ng musikang hindi pa narinig ng sinuman sa mundo ng paglilinang na ito. Ang mga taong lumitaw sa seremonya ng Yunmen ay nagpakita ng inggit. Si Jiaonan at isang grupo ng mga babae ni Yang Yiyo ay tumingin kay Yang Yiyo, na naliliwanagan ng makulay na liwanag, na may kumikinang na mga mata. Nanumpa sila sa kanilang puso na aakyat din sila sa Fairyland. Ang mga anak ni Yang Yiyo ay magkasamang tumayo, tinitingnan ang figure ng kanilang ama, ang kanilang mga mata ay puno ng enerhiya, siya ang kanilang ama. Sa oras na ito, si Yang Yiyan ay naliwanagan ng makukulay na sinag ng liwanag, at ang kanyang katawan ay nakaramdam ng init na parang naliligo sa araw. Hindi niya maiwasang lumutang at lumipad sa langit. May mga mapalad na ulap sa ilalim ng kanyang mga paa, at may mga ilusyonaryong duwende na lumilipad at umaawit sa paligid niya. Malinaw ang kanyang isip. Sa ganitong estado, tuwid na bumangon si Yang Yiyan at nawala sa makulay na puyo ng tubig. Sa puntong ito, ang master ng Yunmen Fairyland ay umakyat sa Fairyland. Ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay nagbigay-pugay, magalang kung ipinadala ang banal na guro upang maging isang walang kamatayan at mabuhay magpakailanman. Sunod-sunod, ang mga tunog ng pagsamba ay parang kulog, na tumatagos sa kalangitan. Sa susunod na sandali, si Yang Yiyan, na naliligo sa sinag ng liwanag, ay naramdaman na parang biglang nabasag ang salamin, at parang natusok siya sa isang layer ng window paper, at nakaramdam siya ng pagkabigla sa buong katawan niya. Ngunit nalaman niyang nasa ibang mundo na siya. May mga makukulay na sinag ng liwanag sa paligid, at parang makulay na daloy ng hangin. Ang dalisay na enerhiya sa buong katawan niya ang nagpabukas ng bawat butas ng kanyang katawan. Parang baliw na damaloy ang mainit na hangin sa kanyang katawan. Ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang mahusay na binyag, kasama na ang kanyang kaluluwa. Malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang katawan, mga meridian at buto ay unti-unting lumalakas, at ang kanyang kaluluwa ay sumisipsip din ng kapangyarihang ito, unti-unting lumalakas. Ang kanyang kaluluwa ay ang kanyang maliit na anyo. Noong nakaraan, wala siyang ideya kung ano ang hitsura niya, at palaging may pakiramdam ng malabo, ngunit ngayon ito ay nagiging matibay. Kabanata 18-19, Siyam na antas ng immortal na landas. Ito ay sobrang komportable. Matapos damaloy ang chi sa kanyang katawan, naramdaman ni Yang Yiyan ang sobrang komportable sa loob at labas ng kanyang katawan, na mas komportable kaysa sa kapangyarihan ng Chen Kunpot na pumasok sa kanyang katawan 10 taon na ang nakakaraan, at hindi niya maiwasang mapaungol. Sa oras na ito, sinabi ng Diyos at demonyong ibon na laging nasa balikat niya, ikaw na mahinang manok, nag-aaksaya ka pa ng oras. Hindi ka pwedeng manatili sa reception pool ng matagal. May limitasyon. Nagdadabog ka pa rito at bumubuntong hininga. Mayroon kang oras na ito para magsanay ng mga ehersisyo at mabilis na pasiglahin ang iyong katawan at kaluluwa. Nang marinig ang Diyos at Demon Bird na nagsasalita, si Yang Yiyan ay natigilan saglit at nagsabi, "Oh my God, napaka-ailap at nakakatakot ka." Dati, si Yang Yiyan ay lubusang nalubog sa liwanag ng pagtanggap at hindi pinansin kung naabutan ng Diyos at Demon Bird. Ngayon ay bigla siyang natakot sa problemang ibong ito. Gayunpaman, makikita mula dito na ang problemang ibon ay talagang pambihira. Anyway, sinundan siya nito dito. Pagkatapos, nakikinig sa pagsasalita nito, napagtanto ni Yang Yiyan na may takdang oras dito, at may pangalan na tinatawag na reception pool. Pagkatapos ay hindi niya maiwasang magtanong, may mga paghihigpit pa rin. Gaano katagal? Sinabi ng Diyos at demonyong ibon, kalokohan, ang reception pool na ito ay umiral na mula pa sa simula ng mundo. Ang kapangyarihan sa loob ay ibinibigay din ng langit na dao. Ito ay hindi isang ordinaryong kapangyarihan. Ito ay isang cultivation reward para sa mga nilalang sa mas mababang kaharian. Ito ay isang gantimpala na natural na hindi magiging walang hanggan. Gaano katagal maaaring manatili ang bawat ascender sa reception pool ay depende sa kanyang sariling talento at potensyal. Nabalitaan na ang pinakatalentadong potensyal na tao ay maaaring manatili sa reception pool ng maximum na 9 na araw pagkatapos umakyat. Ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang manatili sa reception pool ng higit sa 1 o 2 oras. Ang kapangyarihan ng pagtanggap dito ay naglalayon sa pagpapasigla ng pisikal na katawan at ng primordial na espiritu. Kung mas mahaba ang oras ng tempering, mas malalampasan mo ang hinaharap sa paraan ng paglinang ng mga immortal. Sa sandaling umalis ka rito, ang mga may malaking potensyal ay hahanapin ng malalakas na puwersa ng walang kamatayang tarangkahan, at ang mga walang potensyal ay hindi man lang titingin sa iyo. Huwag isipin na ang walang kamatayang mundo ay puno ng kagandahan. Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, ang immortal na mundo ay isang lugar na 10 beses at 100 beses na mas malupit at makatotohanan kaysa sa mundo ng paglilinang. Nakinig si Yang Yiyo sa Diyos at Demon Bird. Sa katunayan, hindi siya idol. Nagsasanay na siya ng Chen Kun creation at nagsimulang magsanay.
Sa tingin mo gaano katagal ako makakatagal sa reception pool? Tanong ni Yang Yiyu sa Diyos at demonyong ibon. Ikaw, isang mahina, ay tinanggap bilang huling disipulo ng matandang bastard na iyon na si Yun Changxi. Sa palagay ko ay marami kang talento at potensyal. 3 araw lamang. Masayang sabi ng Diyos at Demon Bird. Fuck, 3 araw lang. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Ikaw na mahina, 3 araw ang maximum estimate na ibibigay ko sa iyo. Sigurado akong hindi ka makakatagal kahit 1 araw. Kung makakapag-stay ka sa reception pool sa loob ng 3 araw, hindi bababa sa mas mababa ang iyong mga tagumpay sa hinaharap kaysa sa Golden Immortal. Siyempre, walang ganap. Preliminary assessment lang ito ng potential. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng swerte sa landas ng cultivation, the God and the Bird. Mundo. Sa oras na ito, gumalaw ang puso ni Yang Yiyu at sinabing, "Uwak, sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga antas ng mundo ng mga engkanto." Kinausap lang ako ng matanda noon. Kasama sa mga antas ng mundo ng engkanto ang mga celestial immortal, tunay na immortal, at mga gintong immortal. Hindi niya sinabi sa akin kung ano ang mga antas at kaharian pagkatapos noon. Ngayong ako na ang nasa mundo, dapat kong malaman agad. Umirap ang banal at demonyong ibon at sinabing, "Ikaw bata ay nasa reception pool pa, at iniisip mo pa rin ang mga ito. Bakit ang daming tanong? Malalaman mo kung kailan mo dapat malaman." Tanong ni Yang Yiyu sa matanda noon at nagpahangin siya. Ngayon siya ay nagtanong sa isang ibon, at ito ay nagpahangin pa rin. Pareho silang hindi moari. Ang damdaming ito ay nagpalungkot kay Yang Yiyu. Agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata at nagngalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Speak, the." Ang salitang, magsalita, ay inilabas sa mahabang boses. Dahil dito, nanginginig ang buong Diyos at Demon Bird, na pamilyar na sa karakter ni Yang. Alam nitong napaka-insidious ni Yang sa oras na ito. Para sa kapakanan ng seguro at kaligtasan ng mga balahibo nito, mabilis itong umubo at sinabing, "Ahem, kalimutan mo na ito, sasabihin ko sa iyo, para hindi ka magdusa sa hinaharap. Ang mga antas ng immortal sa mundo ng mga engkanto ay nagsisimula sa pinakamababang celestial immortal na kasasabi mo lang, at ang mga sumusunod ay ayon sa pagkakabanggit, True Immortal, Golden Immortal, Daluano Immortal, Daluano, Lord Dax Ian, King, Immortal Emperor, at Immortal Venerable. Ang bawat antas ay nahahati sa 4 na maliliit na kaharian, halimbawa, paunang celestial na immortal, gitnang celestial na immortal, itaas na celestial na immortal, at ang rurok ng celestial na pagiging perpekto. Sa madaling salita, ang mga antas ng mundo ng mga engkanto ay ang 9 na kaharian na ito. Ngayong nabinyagan ka na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng reception pool, matatawag kang isang paunang celestial immortal. Ikaw at ang iba pa ang pinakaparang langgam sa mundo ng engkanto. Hehe. Napakahaba pa ng daan patungo sa walang kamatayang pagtatanim sa hinaharap, mahinang manok, magsumikap ka lang. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyu ang antas ng paglilinang ng daigdig ng engkanto. Noon lang niya naunawaan na ang pinakamataas na kaharian sa mundo ng mga engkanto ay ang kaharian ng Immortal Venerable, at ang kanyang patay na matandang lalaki ay talagang maihahambing sa pagkakaroon ng Immortal Venerable. Hindi ba't ang matanda ay ang malaking tao na nakatayo sa tuktok ng pyramid ng mundo ng diwata? Ang patay na matandang lalaki ay nagsabi ng higit sa 1 beses na siya ang supremo ng 12 Tribulations Luz Immortal, na maihahambing sa pagkakaroon ng Immortal Venerable sa mundo ng mga engkanto. Kung iisipin, medyo proud pa rin siya. Gayunpaman, agad na naisip ni Yang Yiyan na siya lamang ang pinakamababang antas ng unang baitang celestial na walang kamatayan sa mundo ng mga engkanto, at ang agwat mula sa pinakamataas na antas ng Immortal Venerable sa mundo ng engkanto ay higit sa 100,000 milya. Nakaramdam siya ng panlulumo. Ang pinakamahalagang bagay ay sinabi ng espiritu ng Chen Kunpot na binigyan niya siya ng 10,000 taon upang linangin hanggang sa antas ng pagsira ng langit sa mundo ng mga engkanto. Ang pagsira sa langit at lupa, hindi ba't mas mataas siya ng kaunti sa Immortal Venerable? Anyway, kailangan niyang basagin ang langit, kung hindi ay mamamatay siya. Sa pag-iisip tungkol sa mga ito, naramdaman ni Yang Yiyan na walang kapangyarihan. Iniisip ang catchphrase ng God and Demon Bird, bagay na bagay sa kanya ngayon. Ngunit sa kabaligtaran ng pag-iisip, narating na niya ngayon ang mundo ng mga engkanto, at ang pangunahing punto ay mayroon siyang kalamangan na wala sa iba. Bahagyang naaliw sa kanyang puso si Yang Yiyan. Ang iba na umakyat sa immortal na mundo ay nagsasagawa pa rin ng immortal na paraan, at ang pinakamataas na tagumpay ay walang iba kundi ang pagtungo sa kaharian ng immortal na master. Pero iba siya. Nasa kanya ang Chen Kunpot, at mula sa simula ay minana at isinagawa niya ang banal na paraan. Ang iba ay nagel-inang ng mga immortal, nilinang niya ang mga Diyos. Ang mga layunin at panimulang punto ay ibang-iba. Ang kanyang layunin ay ang banal na paraan, at siya ay patungo sa kaharian ng paglusob sa kalangitan upang malampasan ang walang kamatayang Panginoon.
Bukod dito, ang pamana ng mga kasanayan ay naroon na, at ang bahagi ng paglusot sa kalangitan ng Chenkun creation ay naisip na niya. Ang Shinto ay ang daan ng langit, lupa at tao, at ang langit ay mga pamamaraan ng mga Diyos. Bagamat sinabi ng Chenkun Pot na may limitasyon sa oras na 10,000 taon, isa pa rin itong magandang panimulang punto para sa kanya. May mga pakinabang pa rin. Ang pagsasanay sa Shinto ay palaging isang hakbang na mas mataas kaysa sa pagsasanay ng immortalidad. Ito ay kanyang sariling kalamangan. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay nakadama ng higit na kagaanan si Yang Yiyo. Hindi na nakikipagtalo sa Diyos at demonyong ibon, sinamsam ni Yang Yiyo ang oras upang makuha ang kapangyarihan ng reception pool para pasiglahin ang kanyang kaluluwa at katawan, umaasang makapaglatag ng matatag na pundasyon. Ang kapangyarihang ito, gaya ng sinabi ng Diyos at demonyong ibon, ay gumaganap lamang ng isang papel sa pagpapasigla ng katawan at kaluluwa, hindi para sa pagpapabuti ng lakas. Ngunit ito ay talagang isang napakalakas na kapangyarihan ng Temperem. Matapos patakbuhin ni Yang Yiyo ang Chenkun Creation Power, nagpainit siya sa loob at labas at napagmasdan ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang kamalayan ay unang pumasok sa dagat ng kamalayan at nakita ang pagpipino ng Yuan Shen. Ito ay sumasailalim sa isang pagbabago. Nakaupo ang Yuan Shen sa Black Lotus, na nakinabang din. Ini-absorb nito ang kapangyarihan sa receiving pool para pinuhin ang sarili nito. Tinulungan ng Black Lotus ang kanyang anak na si Yang Yuanqing noong nakaraan, at si Yang Yiyan ay walang katapusang pasasalamat sa Black Lotus. Wala siyang pakialam sa pag-agaw ng Black Lotus sa receiving power na hinihigop ng Yuan Shen. Sa halip, naisip niya na ito ay natural. Sa kabilang banda, umaasa rin si Yang Yiyan na ang Black Lotus ay patuloy na makakabangon at lumakas. Sa oras na iyon, magiging isang mamamatay tao ang iligtas ang kanyang buhay. Ang pagpino ng laman ay pinalakas din ng paunti-unti. Kadalasan ay napakabilis ng oras sa paglilinang. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. Si Yang Yiyan ay gumugol ng mas maraming oras sa receiving pool kaysa sa 3 araw na inaasahan ng Diyos at Demon Bird. Sa isang kisap mata, 9 na araw na. Sa araw na ito, ang Diyos at Demon na ibon ay tumingkayad sa balikat ni Yang Yiyan at tumingin kay Yang Yiyan na pumasok sa isang malalim na antas ng paglilinang at pagpipino, at ibinuka ang kanyang bibig. Ghost Fetus, Monster, it's been 9 days. Mukhang ang batang ito ay may potensyal na maging isang immortal. Hindi kahihiyan para sa akin na sundan ang batang ito. Not bad, not bad. No wonder na inayos ng matandang bastard na si Yun Changxi na sumunod ako sa kanya bilang kanyang disipulo. Malaki ang potensyal niya. Not bad, hehe, gayunpaman. Ang kasaysayan ng Jiaying Pool ay 9 na araw, ngunit si Yang Yiyo ay nagtemper pa rin sa 10 araw. Ang 15 araw, ang 20 araw. Noong 1 buwan na, sumigaw ang Diyos at demonyong ibon, ako ay kikita ng isang kapalaran. Gayunpaman, pagkaraan ng 2 buwan, ang Diyos at demon na ibon ay bumulong sa sarili, ano ba naman itong pambihira? Sa 3 buwan, ang Diyos at demon na ibon ay ganap na manhid, malamang may mali sa Jiaying Pool. Ang oras na ginugol ni Yang Yiyo sa Jiaying Pool ay ganap na sum-ire sa pananaw ng Diyos at Demon Bird sa mundo. Orihinal na hinulaang mamamatay sa loob ng 3 araw, nanatili si Yang Yiyo sa Jiaying Pool sa loob ng 3 buwan. Sa araw na ito, sa wakas ay nagising si Yang Yiyo. Kabanata 1820 Hindi ninyo maibibigay sa akin ang gusto ko. Ikaw. Sa wakas nagising ka na, ang Diyos at demonyo. Hindi napigilan ng ibon na magsalita. Ilang araw na ba ako nag-practice? Nagpumilit ba ako ng 3 araw? Tanong ni Yang Yiyo. Tumango ang Diyos at demonyong ibon na may pagkibot, oo, 3. Boom! Sa sandaling ito, isang malaking puwersa ang biglang sumabog sa reception pool at tinangay si Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, pinutol nito ang pag-uusap ni Yang Yiyo at ng Diyos at Demon Bird, binalot silang dalawa, at direktang lumipad palabas na parang itinapon palabas. Bang! Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas si Yang Yiyo sa reception pool. Sa sandaling siya ay nagmamadaling lumabas sa mga ulap at ambon ng reception pool, sa wakas ay nakita ni Yang Yiyo ang dulo ng iceberg ng Fairyland. Sa itaas ng kanyang ulo, mayroong isang napakarilag na walang laman, na may nakasisilaw at walang katapusang mga bituin, at ang mga makukulay na ulap ng Ceres ay umaagos pa rin, tulad ng Milky Way na nakabitin ng baligtad. Sa sandaling ito, may matibay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi alam ni Yang Yiyo kung paano siya nakalabas. Ito ay malinaw na sinabi na ang reception pool, ngunit hindi niya nakita ang pool, ngunit naging lupa sa halip. Ibang anyo yata ang totoong reception pool kaya natural na hindi niya ito makita paglabas niya. Ngunit may mga malalaking haligi sa paligid, at mayroong hindi bababa sa libo-libo sa kanila. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa harap ng isa sa mga haligi.
Sa pagtingin sa itaas, ang haliging ito ay may diameter na hindi bababa sa 100 metro, at ang taas ay ganap na hindi nakikita. Parang dumiretso sa langit. Doon ay hindi mabilang na lumiligid na mga inscription ng ulap sa mga haligi, na lubhang misteryoso at kumikislap na may malabong halo. Binigyan nito ng matinding pagkabigla si Yang Yiyo. Sa sandaling ito, isang marilag na pagsaway ang umalangaw sa mga tainga ni Yang Yiyo na parang kulog. Sino mula sa mababang mundo ang umakyat? Nagulat si Yang Yiyo at napalingon bigla. Hindi niya alam kung kailan may ilang taong sumulpot sa likuran niya. 5, 3 lalaki at 4 na babae. Sa pagtingin sa 5 tao, tumingin si Yang Yiyan sa paligid at tila walang tao sa paligid niya. Blanko niyang tanong, ako ba ang tinatanong mo? How dare you, a small lower realm ascender, see us and don't show respect? We are the upper grade celestial beings guarding the gate of heaven. Siyempre, tinatanong kita. Sinaway ng isa sa mga kabataang lalaki na may rebelding mukha si Yang Yiyan. Mga celestial na nilalang sa matataas na antas. Ngumisi si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na may magpapakita sa kanya sa unang araw ng kanyang pag-akyat sa immortal na mundo. Ilang upper-grade celestial beings ang nagpalabas na, kaya hindi ba't ang mga true immortals at golden immortals ay lalong mayabang? Hindi pa rin nagpapakita ng paggalang. Nagkaroon na naman ng bulyo sa oras na ito. Laking gulat ni Yang Yiyan kaya napasimangot siya at haharapin na sana siya, ngunit sa sandaling ito, sinabi ng isa sa mga babaeng immortal, Zhang Sanlisi, tama na, siya ay isang bagong umakyat na tao, hindi na kailangang gawin ito, magmadali at magparehistro para makapasok sa kaharian. Pinutol ng babaeng immortal ang 2 taong nagngangalang Zhang Sanlisi at ipinakita si Yang Yiyan. Pinagmasdan ni Yang Yiyan ang babaeng engkanto at may magandang impresyon sa kanya. Kung titingnang mabuti, ang babaeng diwata ay parang isang gawa ng sining, at binigyan niya siya ng pakiramdam ng pagiging puno ng diwa ng diwata. Lahat naman siguro ng diwata sa mundo ng engkanto ay ganito. Naisip ni Yang Yiyan sa kanyang sarili na siya ay naging isang diwata, at maaari niyang baguhin ang kanyang hitsura sa reception pool. Natuklasan niya ito noon, ngunit hindi niya binago ang kanyang hitsura. Siya, puti pa rin ang buhok at ganoon din ang itsura. Ang katawan at buhok ay ibinigay ng mga magulang, at ang hitsura ay ibinigay din ng Diyos. Hindi na kailangang baguhin ito. Gayunpaman, kung titignan ang hitsura ng 5 lalaki at babae na ito, lahat sila ay mga gwapong lalaki at magagandang babae. Halatang nagbago ang itsura nila sa reception pool nang umakyat sila. Sa sandaling iniisip ni Yang Yiyan ang mga hindi gaanong bagay na ito sa kanyang puso, ang lalaking nagngangalang Zhang San ay sumangot ng malamig, para sa kapakanan ng Coral Fairy, hindi ako makikialam sa iyo, isang batang hindi alam ang mga patakaran. Makinig, ilagay ang iyong kamay sa haligi ng pagtanggap at magparehistro para makapasok sa mundo. Reception Pillar. Ang antas ng pagpasok. Medyo natigilan si Yang Yiyan nang marinig niya ito. Sa sandaling ito, ang babaeng diwata ang nagsalita, ang makalangit na haligi ng paggabay ay ang haligi na humahantong sa 9 na langit, na konektado sa guiding pole. Mayroong 3,000 makalangit na haligi dito, na kumakatawan sa 3,000 mahusay na mundo ng paglilinang. Sa katunayan, kapag umakyat ka sa guiding pole, ang iyong impormasyon ay automatikong nailipat sa Heavenly Pillar of Guiding. Ngayon kami na lang ang responsable sa pagpaparehistro at paggawa ng identity card para makapasok ka sa Fairyland. Hindi maginhawa at mahirap pa nga para sa iyo, isang maliit na diwata na kaakyat pa lang, ang walang pagkakakilanlan sa bayan ng engkanto. Kailangan mo lang maghulog ng isang patak ng dugo sa Heavenly Pillar of Guiding sa tabi mo, na maaaring ituring bilang pag-activate ng iyong pagkakakilanlan sa Fairyland. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiyo na pagkatapos umakyat sa Fairyland, kailangan mo pa ring maging isang mamamayan. Salamat, Fairy Sister, alam ko na ang gagawin. Naikuyom ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamao upang pasalamatan ang babaeng diwata na nagngangalang Coral Fairy. Yung iba naman, hindi niya pinansin mula umpisa hanggang dulo. Lahat kayo ay celestial fairies, at top-grade celestial fairies lang kayo, kaya ang yabang nyo sa akin. Hindi kita papansinin. Pagkatapos ng pagsasalita, sinunod ni Yang Yiyo ang utos ng babaeng diwata at bumagsak ng isang patak. Nang dugo sa malaking haligi ng langit. Sa susunod na sandali, ang makalangit na haligi ng patnubay na patnubay ay gumawa ng humuhuni, at isang maliwanag na liwanag ang sumikat. Pagkatapos ay lumitaw ang isang linya ng mga sinaunang at simpleng salita. Ang mga salita dito ay karaniwan sa mundo ng paglilinang, at nakilala sila ni Yang Yiyo. Sa Heavenly Pillar of the Guiding Guide, ito ay nakasulat, Ascendant Yang Yiyo, ascended from the great world of Pangu cultivation, hometown of the Earth 9 provinces, cultivation age of 1,080 years first grade celestial being, na natili sa guiding pole sa loob ng 70 araw. 70 araw. Paano ito posible? 3 buwan.
Mayroon bang mali sa mga tala ng Heavenly Pillar? Nang makita ng 5 celestial beings ang impormasyon ni Yang Yiyu na lumitaw, lahat sila ay nawalan ng pag-asa at napasigaw. Sa kasaysayan ng Immortal Realm, ang pinakamataas na record ng Temperang sa Guiding Pool ay 9 na araw. Ang mga maaaring manatili ng 9 na araw at mabuhay hanggang ngayon ay walang alinlangan na nakamit ang tagumpay at tumayo sa tuktok ng pyramid ng kasalukuyang Immortal Realm, ngunit ang bilang ng mga tao na lumitaw sa loob ng 9 na araw sa kasaysayan ay mabibilang sa isang banda. Mayroong kabuuang 3,000 Great Worlds of Cultivation sa ilalim ng buong Immortal Realm, at ang Pangu-Great World of Cultivation kung saan matatagpuan si Yang Yiyu ay isa lamang sa kanila. Mayroong hindi mabilang na maliliit na mundo sa ilalim ng malaking mundo, at hindi tiyak na magkakaroon ng asenso na madadala sa 9 na langit sa reception pool. At higit pa, ito ay eksaktong 70 araw. Binaligtad lamang nito ang ketulusan ng 5 immortal. Sa sandaling iyon, nahirapan silang paniwalaan. Pero, ang haligi ng pagtanggap ay umiral na mula pa sa immortal na mundo, at ito ay produkto ng makalangit na paraan. Paano ito mali? Tingnan natin ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Yang Yiyu. Pangu Shushan World, Earth Jiusho Small World, 1,080 years of cultivation years, umakyat. Ang impormasyon sa loob nito na ginawa ng ilang mga immortal ay may malalaking pantasya. Ang Pangu Shushan World ay isa ring nominal na pag-iral sa buong 3,000 mundo ng immortal na mundo. Maraming maalamat na figure ang lumitaw sa kasaysayan, at walang alinlangan na sila ay ang pagkakaroon ng immortal na mundo. Hindi pa banggitin ang malayong nakaraan, mula sa huling panahon hanggang sa kasalukuyan, kung saan ang kahangahangang nakakalat na mga immortal ay nagdulot ng malaking alon sa buong immortal na mundo. Hindi ko pa naririnig ang hometown ni Yang Yiyu, ngunit hindi ito ang punto. Ang punto ay 1,080 taon pa lang siyang nagsasanay. Sa buong kasaysayan ng Immortal Realm, ang mga maaaring umakyat sa ang langit pagkatapos ng pagsasanay sa loob ng 1,000 taon ay bihira. Ito ay hindi nawalang, ngunit ang mga ito ay napakabihirang. Ang ganitong uri ng cultivation qualification ay talagang ang una sa modernong panahon sa Jieyin Tianzhou na binabantayan ng iilan sa kanila. Si Pangu Tianzhou ay talagang masigla sa paglipas ng mga taon. Daan-daang taon lang ang nakalipas, nagkaroon ng kaso ng puwersahang pagbubukas ng Heaven Gate, na ikinaalarma pa ng isang Immortal Emperor, at bilang resulta, ang isa sa mga Immortal Emperor ay naputol ang isang kamay ng isang tao mula sa lower world. Bagamat iniutos ng Immortal Emperor na manahimik tungkol sa bagay na ito, walang pader na hindi malalampasan pagkatapos ng lahat, at narinig na nila ito sa ilang lawak. Noong panahong iyon, narinig nila na ang mga immortal ng ilang puwersang nagbabantay dito ay pinatay na lahat. Kaya naman ang 5 puwersa ng Immortal Gates ay lumaban para sa pagkakataong magbantay dito. Ang 5 sa kanila ay natural na nagmula sa 5 magkakaibang immortal na gate, at natural na may mga benepisyo sa pagbabantay sa Jieyin Tianzhou. Una, marami ring mayayamang tao na umakyat mula sa mababang mundo, at maaari silang makakuha ng mga benepisyo. Pangalawa, at ito ang pangunahing punto, natagpuan nila ang mga taong may mahusay na talento at potensyal, at maaari silang ma-absorb sa sarili nilang immortal na sekta. Mayroong isang pamana sa parehong sekta sa immortal na mundo. Kung ang isang walang kamatayang sekta ay gustong pumasa, dapat itong mag-iniksyon ng sariwang dugo. Sa makatuwid, ang pagbabantay sa walang kamatayang sekta ay ang pinakadirekta at mabisang pagkakataon para makatanggap ng mga bagong alagad. Siyempre, depende rin ito kung willing o hindi ang kabilang partido, anyway, walang mapipilitan. Gayunpaman, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga ascender na umakyat mula sa mas mababang mundo ay mga baguhan na nagsisimula sa immortal na mundo. Nahaharap sa pangangalap ng immortal na sekta sa immortal na mundo, kakaunti ang tatanggi. Siyempre, ang mga may pundasyong sekta sa immortal na mundo ay exception. Kung aakyat sila, ang walang kamatayang sekta ay natural na magpapadala ng isang tao na tumanggap sa kanila. Gayunpaman, si Yang Yiyu ay malinaw na isang tao na walang sekta sa immortal na mundo, dahil walang talaan nito sa tumatanggap na haligi. Kung siya ay may sekta, ito ay ipapakita sa tumanggap na haligi. Makalipas ang kalahating sandali, sa wakas ay natauhan na ang 5 immortal. Walang magiging problema sa receiving pillar. Dahil naitala ni Yang Yiyu na siya ay nabinyagan sa receiving pool sa loob ng 70 araw, hindi ito maaaring magkamali. Maaari lamang itong mga hulugan na ang talento ni Yang Yiyu ay ang pinaka-talented sa mga talentado. Kung ang gayong potensyal na tao ay hindi naaakit sa kanyang sariling immortal na sekta, siya ay may sakit sa pag-iisip. Ahem. Si Zhang San, na nagpagalit kay Yang Yiyu sa simula, ay umubo. Nang tumingin siya kay Yang Yiyu, ipinakita niya ang isang kalahating krisantemo ng ngiti sa kanyang mukha, at maging ang kanyang boses ay malambot.
Isang puting liwanag ang kumikislap sa kanyang kamay, at isang gatas na puting token ang lumitaw, na may natural at magagandang inscription, kumikislap na may purong walang kamatayang kapangyarihan. Pagkatapos, parang nakakita ng isang matandang babae, nakangiti niyang sinabi, kaya ang pangalan mo ay Yang Yiyo, kapatid na Yang. Nako, naging bastos ako ngayon. Ang pangalan ko ay Zhang San, at ako ay nagmula sa Qiming Xianshan. Inaanyayahan ka ni Brother Yang na umakyat. Ito ang tanda ng pagkakakilanlan ni Qiming Xianshan. Sa hinaharap, magsasanay ka sa isang napakayaman na dugo ng Xianming. Essence at ikaw ang magiging pangunahing disipulo ng Qiming Xianshan. Humph, Zhang San, napakawalan mo. Pinagalitan mo lang si Kuya Yang. Kuya Yang, taga Yanwu Xianshan ako. Ibibigay namin sa iyo ni Yanwu Xianshan ang lahat ng mga mapagkukunan ng pagsasanay na gusto mo. Brother, ang Lingxiu Xian natin ay isang third-grade fairy mountain. Siguradong ikaw lang ang tanging pagpipilian na pumunta sa mundo ng engkanto. Brother Yang, samahan mo kami at tatahakin mo ang landas ng pagiging isang malakas na tao. 5 tao ang sumugod upang palibutan si Yang Yiyo. Ang bawat isa sa kanila ay may isang fairy card na kumakatawan sa kanilang sariling gate ng engkanto sa kanilang mga kamay. Wala na ang yabang nila noon. Dinilaan nila ang kanilang mga mukha at ngumiti, umaasa na sasama si Yang Yiyo sa kanilang fairy mountain. Sinimulan pa nilang sabotahe ang isa't isa. Sa sandaling ito, ang tinig ng Diyos at demonyong ibon ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, pag-isipan mong mabuti, bata. Kapag sumali ka sa bundok ng engkanto, hindi mo na ito mababago. Ang ilang mga bundok ng engkanto sa mundo ng mga engkanto ay may napakahigpit na mga patakaran. Sa katunayan, nalitaw si Yang Yiyo nang una siyang dumating sa mundo ng engkanto, ngunit nakikita niya na ang pagbabago sa ugali ng 5 taong ito ay dapat na nauugnay sa kanyang pananatili sa reception pool sa loob ng 70 araw. Ito ay kumakatawan sa potensyal. Karaniwan, siya ay maaari lamang manatili sa loob ng 9 na araw. Nanatili siya sa reception pool ng 70 araw sa iba't ibang dahilan. Now think about it, siguradong malaki ang kinalaman nito sa practice na pinapractice niya. Siya ay nagsagawa ng paraan ng Diyos. Kaya naman may record na 70 araw. Ngunit ngayon ay tila lumikha ito ng gulo para sa kanyang sarili. Sa pagtingin sa paligid ng 5 tao, lalo na sina Zhang San at Li Si sa oras na ito, ang paraan ng pagdila nila sa kanilang mga mukha ay nasusuka siya. Na may masamang ngiti sa kanyang mga labi, nagpasya siyang sa kanyang puso at nagsalita. Haha, hindi niyo maibibigay ang gusto ko. End of this chapter. Abangan ang susunod na ka.